Habang tinatanglawan ng liwanag ng umaga ang labas ng bayan, ginawa ng batang babaeng pari ang kanyang unang mga hakbang papasok sa guild ng mga manlalakbay, sinisimulan ang kanyang paglalakbay na puno ng mga hamon. Pagkatapos na beripikahin ng receptionist ang kanyang pagkakakilanlan, binigyan siya nito ng kwintas na may metal na tag na sumasagisag sa kanyang baguhang ranggo, na kilala bilang pinakamababang antas sa sistemang umaabot mula copper hanggang platinum. Ito ang sertipikasyon na nagpapahintulot sa mga manlalakbay na magtrabaho ng legal sa mga teritoryong pinamamahalaan ng guild. Hindi nagtagal, habang nasasanay pa lamang siya sa masiglang paligid ng main hall, inimbitahan siya ng isang batang manlalakbay na sumali sa isang grupo. Ipinakilala nito ang sarili bilang pinuno ng isang baguhang koponan na nangangailangan ng isa pang miyembro para sa isang agarang misyon. Ang kanilang gawain ay alisin ang mga goblin na nagdudulot ng kaguluhan sa isang maliit na nayon. Ayon sa mga sabi-sabi, hindi lamang nagnanakaw ang mga nilalang na ito ng pagkain at mga alagang hayop kundi nangunguha rin sila ng mga babae, kaya maraming taga-nayon ang nabubuhay sa takot. Bagaman napansin niyang binubuo ang koponan ng mga mandirigmang walang gaanong karanasan, pinayagan pa rin sila ng receptionist na umalis matapos bigyan ng banayad na paalala. Ang masigla ngunit pabaya na pinuno ay naniwalang kahit ilang copper rank na manlalakbay ay sapat na para harapin ang mabababang uri ng nilalang tulad ng mga goblin. Ang kanyang kumpiyansa ang nagkumbinsi sa batang babaeng pari na sumama, umaasang makatulong sa mga taga-nayon gamit ang kanyang kakayahang magpagaling. Matapos maglakbay ng mahabang distansya, dumating ang grupo sa kuweba na pinaniniwala ang kuta ng mga goblin. Isang bungo ng tao na nakasabit sa pasukan ang lumikha ng nakakatakot na atmosfera na nagpayanig sa pari sa takot. Kahit may pangamba siya, nagpatuloy pa rin siya. Sa paglalakad nila papasok ng yungib, ilang beses niyang iminungkahing umatras muna para maghintay ng mga karagdagang puwersa, ngunit iginigiit ng pinuno na magtuloy pa sila sa kailaliman. Sinabi niyang ang mga goblin ay may talino lamang ng mga bata, ipinagyayabang na minsan niyang pinalayas ang ilan na napadpad sa kanilang ngayon. Para ipakita ang kanyang galing, iwinasiwas niya ang kanyang espada sa ilan pang magagarbong galaw na nagmumukhang matapang. Gayunman, dahil sa kakulangan sa wastong kasanayan, tumama ang kanyang mahabang espada sa pader ng kuweba. Kasama sa kanilang grupo ang isang babaeng salamangkera na nagtapos mula sa isang akademya ng mahika at inaasahang magiging pundasyon ng kanilang taktika. Wala ni isa sa kanila ang may dalang lunas sa lason dahil sa mataas nitong halaga. Kaya ang grupo ay lubos na umasa sa mahika ng pagpapagaling ng pari at sa mga sumpang nagbibigay liwanag. Habang lumalalim sila, nakatagpo sila ng isa pang bungo na lalo pang nagpataas ng tensyon sa paligid. Dahil sa kapabayaan, naiwan sa likuran ang pari at ang babaeng salamangkera. Habang ang dalawang nangunguna ay umusad paunahan, nagmamadali ang salamangkera para humabol sa kanila. Ngunit biglang napatigil ang batang pari nang makarinig siya ng kakaibang tunog mula sa likuran. Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang grupo ng mga goblin na nag-aabang at isa agad ang sumalakay sa salamangkera. Nakapag-react siya at nakapagpakawala ng apoy na tumama sa kalaban. Gayunman, masyado nang mahaba ang oras ng pagbigkas ng sumpa, dahilan para mahila siya pababa. Inagaw ng mga halimaw ang mahiwagang baston mula sa kanyang mga kamay at naiwan siyang walang depensa. Sinubukan ng pari na gamitin ang kanyang kahoy na baston para iligtas ang kasama, ngunit nagawa pa ring saksakin ng mga nilalang ang salamangkera ng malubha sa tiyan, kaya naging napakasama ng sitwasyon. Samantala, bumaling pabalik ang pinuno at sumugod sa mga goblin na para bang gamo-gamo sa apoy, umaasang maililigtas ang kanyang mga kasamahan. Dahan-dahang nakarecover ang babaeng salamangkera salamat sa mahika ng pagpapagaling. Habang sinubukan ng natitirang manlalakbay na tumulong sa pamamagitan ng pagsaksak sa isang goblin, hinayaan niyang hiwain ng isa pa ang kanyang binti gamit ang kutsilyo. Sa sakit at galit, iwinasiwas ng espadahin ang kanyang espada ng walang kontrol. Ang makipot na espasyo ang naging dahilan para tumama ang talim sa pader ng kuweba at dumausdos mula sa kanyang kamay. Nang malaglag ang espada sa sahig, napagtibay ang kanilang kapalaran. Walang sandata, mabilis siyang naging biktima, pinagtulong-tulungang lapain ng mga goblin sa kadiliman ng kuweba. Ang huling tagapagtanggol, isang babaeng mandirigma, ay nanatili sa likuran para lumaban, lumilikha ng daan ng pagtakas para sa salamangkera at pari. Nagpatama siya ng sunod-sunod na hampas, nagbabato ng malalakas na suntok at sipa. Gayunman, sinalo ng isang malaking goblin ang kanyang sipa, binali ang kanyang binti, at inihampas siya ng 2 beses sa pader ng kuweba, naubos ang kanyang lakas. Nang wala ng kakayahang lumaban ang babaeng mandirigma, hindi siya pinatay ng mga goblin gaya ng ginawa nila sa pinuno, kundi pinahirapan ang kanyang katawan ng kahiyahiya, pinunit ang kanyang mga damit at sinimulan ang masasamang gawain. Wala nang nagawa ang pari kundi dalhin ang sugatang salamangkera at tumakas palabas ng kuweba sa matinding takot. Gayunman, matapos kalagkarin ang sarili sa maikling distansya, natumba siya.
Sa kabila ng paulit-ulit na mga sumpang nagpapagaling, lalong lumubha ang kalagayan ng salamangkera, dahil unti-unting kumakalat ang lason sa kanyang katawan, hinihigop ang kanyang lakas. Habang sinusubukan ng pari na hilahin palabas ng kuweba ang kasama, biglang may matalim na palaso na tumama mula sa likuran, bumaon sa kanyang balikat, at napabagsak siya sa mamasamasang lupa. Dalawang goblin na humahabol mula sa dilim ang lumitaw sa likod nila, mabilis na lumapit sa walang malay na katawan ng salamangkera, at sinimulan ang malulupit na gawain. Nakita ng pari ang nakakatakot na tagpong iyon sa napakalapit na distansya, at tuluyan ng gumuho ang kanyang isipan. Umabot sa sukdulan ang kanyang takot, hanggang mawalan siya ng kakayahang kontrolin ang sarili, at kahit hindi sinasadya ay naparumi niya ang kanyang sarili. Naging libangan ng mga mababangis na nilalang ang kanyang pagkataranta, lalo pang pinupukaw ang marahas na kalikasan ng mga ito. Nang tila wala na siyang ibang kapalaran, kundi ang malagim na wakas na sinapit ng kanyang mga kasamahan, biglang may liwanag na lumitaw sa malayo. Dahan-dahang lumapit ang isang manlalakbay na nakasuot ng metal na baluti, natatakpan ang mukha ng helmet, at tahimik na humarap sa nakapigil hiningang tagpo. Nang walang pag-aalinlangan, sinunggaban ng taong ito ang pangalawang palasong nakaturo diretsyo sa pari. Sumugod ang isa pang goblin diretsyo sa bagong dating, balak siyang tapusin agad. Gayunman, walang epekto ang saksak nito sa leg. Sa isang malakas na tulak, naihagis ang nilalang pabalik at tumama sa batong pader. At agad pagkatapos nyon, nagliyab ang ulo nito mula sa isang sulo. Sinubukan ng natitirang goblin na tumakas. Gayunman, bago pa ito makatalikod, tumusok na ang isang talim sa batok nito, tinapos ang buhay nito. Matapos tiyakin na wala ng banta, lumapit ang mandirigma sa pari, inalis ang palaso mula sa kanyang balikat, at naglabas ng sisidlan ng panlunas sa lason. Kahit nanginginig pa, nagawa niyang itanong kung sino ang sumagip sa kanya. Ipinakilala ng tao ang sarili bilang Goblin Slayer, isang silver rank na manlalakbay na dalubhasa sa pagpatay ng mga goblin. Matapos magbigay ng paunang lunas sa bago niyang kasama, lumapit siya sa walang malay na babaeng salamangkera. Nakita niyang kumalat na ang lason sa buong katawan nito, kaya walang anumang pagsagip ang maaaring gumana, kaya nagpasya siyang bigyan ito ng walang sakit na kamatayan upang hindi na magdusa pa. Habang sinusuri ang mga baka sa paligid, kinumpirma ni Goblin Slayer na sa loob ng kuweba ay mayroong kahit isang hobgoblin. Isang mas malaki at mas malakas na uri kaysa sa karaniwang mga goblin, at may mga palatandaang may isang shaman na umaalipin sa buong pangkat. Ang pari, matapos muling makabawi ng sarili, ay nagpahayag ng kagustuhang samahan siya. Bagamat walang karanasan, taglay pa rin niya ang kapangyarihang mahika upang masuportahan siya. Bago sila magtuloy ng mas malalim, gumamit siya ng dugo mula sa mga bangkay ng goblin at ipinahid iyon sa katawan ng pari upang mawala ang kanyang amoy bilang panlilinlang at maiwasang matunton. Habang sinusuri ang lugar ng pananambang, itinuro ni Goblin Slayer ang sunod-sunod na nakamamatay na pagkakamali ng grupo ng mga bagitong manlalakbay, mula sa pagdadala ng mga espadang masyadong mahaba para sa makitid na lugar hanggang sa pagtalikod sa mga pader na bato na ginagawa silang madaling atakihin mula sa likuran. Ayon sa kanya, bagamat walang pinag-aralan ang mga goblin, taglay nila ang pakiramdam ng kaligtasan at katusuhan na hindi dapat maliitin. Habang ginagawa niya ang pagsusuri, biglang sumilip ang isang tiktik mula sa siwang ng bato. Hindi pinalampas ang pagkakataon, mabilis siyang humagis ng kutsilyo at pinatay ang nilalang. Upang maiwasang maambush kapag umatras sila, naglatag siya ng patibong sa bungad ng labasan. Pagkatapos ay dinala niya ang pari papasok pa sa pinakamalalim na lungga. Sa puntong ito, ipinakita niya ang kanyang kakayahang sumuporta, gamit ang isang sumpang liwanag upang bulagin ang lahat ng goblin na nagtipon sa unahan. Sinamantala ni Goblin Slayer ang kaguluhan, sumugod, at agad na pinaslang ang shaman na kumokontrol sa pangkat. Sa kasamaang palad, may natitira pang isang hobgoblin at 8 karaniwang goblin sa kuweba. Hindi nila kayang harapin ang mga ito ng harapan, kaya agad silang umatras patungo sa patibong na inihanda kanina. Habang umaatras, muling nagsagawa ang pari ng isa pang sumpa upang limitahan ang paningin ng mga kaaway. Dahil dito, naihatid ng nakabaluting mandirigma ang isang nakamamatay na saksak sa noo ng pinakamalaking halimaw. Upang tapusin ang natira, ibinuhos niya ang lahat ng kerosene sa bangkay ng hobgoblin at itinulak iyon pabalik sa mga kalabang nagtitipon. Sumiklab ang apoy, nilalamon ang paligid, sinusunog ang lahat ng goblin na umaatake. Ang mga nakaligtas ay hindi nakatakas sa kanyang espada. Nang wala nang nilalang na tumutol, bumalik sila sa pinakahuling lugar upang tingnan ang kalagayan. Buhay pa ang babaeng mandirigma, ngunit nakaranas siya ng matitinding pinsala matapos ang kalupitang ginawa ng pangkat ng goblin. Habang inaalis ang mga bangkay, nadiskubre ni Goblin Slayer na hindi pa talaga patay ang shaman. Isang tiyak na saksak ng kutsilyo ang tumapos sa kasuklam-suklam nitong pagpapanggap. Sa wakas, lumitaw ang isang lihim na silid sa likod ng isang batong pader. Sa loob ay may pugad ng mga batang goblin. Ipinaliwanag niya na kapag hinayaang mabuhay ang mga ito, agad silang lalaki at magiging mga banta.
Walang pag-aalinlangan, bawat maliit na nilalang ay pinaslang sa isang hampas sa ulo, tuluyang pinuputol ang anumang panganib sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, maraming babae na dating binihag bilang mga alipin sa kuweba ang nailigtas at dinala sa lokal na templo upang makabawi. Sa mga manlalakbay na umalis sa guild kasama ang pari, 2 lamang ang nakabalik. Ang isa sa kanila, dahil sa matinding psikolohikal na pinsala, ay tinalikuran ang landas ng pakikipagsapalaran. Para naman sa pari, ang nakaligtas sa trahedya ay nanatiling matatag ang loob, determinado na sundan si Goblin Slayer upang ipagpatuloy ang landas ng ganap na paglipol sa mapanganib na uring ito, na isinilang na parang pagkakamali sa pagpoprograma sa mundong ito. Isang pulang buhok na babae na may maliwanag at masiglang mukha ang nakikipagkwentuhan sa kanyang kababata tungkol sa kanyang paparating na paglalakbay sa bayan. Nag-umapaw ang kasiyahan sa kanyang kalooban, hindi lamang dahil ito ang kanyang unang pagkakataong lisanin ang bukid, kundi dahil nais niyang makahanap ng makahulugang regalo para sa kanyang mahal na kaibigan. Gayunman, sa halip na maantig o matuwa, mukhang naiinis ang batang lalaki sa kanyang kabutihan. Mabilis na nauwi ang usapan sa isang hindi inaasahang pagtatalo. Tanging nang makialam ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, bahagyang humupa ang tensyon sa paligid. Lumipas ang panahon at ang maliit na batang babae ay lumaki, naging isang mahinahon ngunit masiglang dalaga. Habang nagpapalit ng damit upang simulan ang kanyang bagong araw, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tunog sa labas. Ang kanyang kababata, ang tahimik na batang lalaki na ngayoy isang ganap na manlalakbay na may palayaw na Goblin Slayer, ay nag-inspeksyon sa bakod na nakapaligid sa bukid. Bagamat lumaki na, tila hindi pa rin siya masyadong interesado sa mga romantikong damdamin sa pagitan ng lalaki at babae. Para sa kanya, ang mga goblin lamang ang karapat-dapat na pagbibigyan ng kanyang pansin. Sa halip na hangaan ang tanawin sa kanayunan o maglaan ng ilang minuto sa pakikipagkwentuhan sa kanyang matagal ng kaibigan, maingat niyang inobserbahan ang bawat baka sa lupa. Sinusubukang tukuyin kung may anumang nilalang na nakalusot sa paligid. Matapos makumpleto ang kanyang inspeksyon, bumalik si Goblin Slayer para sa agahan kasama ang pamilya niya. Tinapos niya ang lahat ng pag-uusap sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang malaking bag ng pera bilang pasasalamat sa kanilang pag-aasikaso. Nang makita ito, napansin ng tiyuhin ng dalaga na ang propesyon ng pangangaso ng halimaw ay hindi lamang delikado kundi tila kapaki-pakinabang din. Gayunpaman, hindi niya nakalimutang paalalahanan si Goblin Slayer na manatiling labis na maingat, lalo na't gusto ng kanyang pamangkin na samahan siya sa bayan upang maghatid ng mga kalakal. Sa kabila ng pangamba ng tiyuhin, sa huli ay pumayag siyang makipaglakbay ang dalaga kasama si Goblin Slayer, kahit na siya mismo ang kailangang magtulak ng kariton. Samantala, naglakad si Goblin Slayer habang pumipitas ng mga ligaw na bulaklak sa gilid ng daan, tila hindi iniintindi ang bigat na dinadala ng kanyang babaeng kaibigan. Habang naglalakbay, nag-usat sila tungkol sa mga kamakailang gawain ni Goblin Slayer. Ayon sa dalaga, mas kaunting misyon ang nangangahulugan ng mas maraming oras ng pahinga. Gayunman, naiba ang kanyang pananaw. Sa kanyang isip, hanggat may isang goblin na umiiral, hindi maipapangako ang kapayapaan. Sa Adventurers Guild, may isang magsasaka na nakikiusap sa receptionist na humanap ng sinumang may kakayahang alisin ang mga goblin na lumalapit sa kanyang lupain. Hindi lamang nila sinira ang ari-arian, kundi kumilos din sila ng kahindik-hindik laban sa mga babae na nagdulot ng matinding pag-aalala sa lahat. Gayunman, dahil sa karaniwang kaunting gantimpala, walang sinuman ang nais tanggapin ang napakadelikado at nakakakilabot na misyon, maliban sa lalaking inialay ang buong buhay niya sa paglipol sa mga berdeng halimaw, si Goblin Slayer. Nang dumating sila, may isa pang manlalakbay na ipinagmamalaki ang mga imahinasyong tagumpay sa pakikipaglaban sa isang toro ng daan-daang rounds nang hindi nasasaktan. Samantala, tahimik na nakatayo si Goblin Slayer sa quest counter na may karaniwang katahimikan. Bagamat kabilang siya sa silver rank na mga manlalakbay, isa sa pinakamataas na ranggo sa guild, hindi siya nirerespeto ng kanyang mga kapwa dahil itinuturing na marumi at walang kabuluhan ang trabahong kanyang tinatahak. Walang nakakaunawa na sa likod ng monotonyang iyon ay nakatayo ang bakal na determinasyon upang ganap na lipulin ang uring dalubhasa sa paghatid ng kapahamakan sa mga tao. Nang ipakita ng staff ng guild ang isang espesyal na misyon na may mataas na halaga, agad na nagkakaguluhan ang maraming grupo ng manlalakbay upang i-claim ito. Lahat ay umaasa na mababago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng isang ekspedisyon lamang. Sa gitna ng kaguluhang iyon, si Goblin Slayer lamang ang tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang mga taong minamaliit ang mga misyon ng pangangaso ng goblin ay madalas hindi nauunawaan na bawat nabubuhay na goblin ay nagdadala ng banta para sa hinaharap. May daladalang hindi maipaliwanag na pangamba ang batang babae mula sa bukid, bagamat nauunawaan niya ang tahimik at reserved na kalikasan ng kanyang kababata. Ang matagal na katahimikan mula nang lisanin nila ang bukid ay nagdulot ng pag-aalala sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay tila lumalayo kahit na pisikal silang magkatabi. Di nagtagal, biglang lumitaw ang pari,
isang batang cleric na nakasama ni Goblin Slayer sa isang kamakailang misyon na may malinaw na ipinapakitang hindi kasiyahan sa kanyang mukha. Agad na napunta ang kanilang usapan sa mga estratehiya sa aksyon, taktika sa labanan, at mga paraan ng pagtukoy sa bakas ng Goblin sa iba't ibang sitwasyon. Si Goblin Slayer, na bihirang magpaliwanag sa mga tagalabas, sa pagkakataong ito ay naglaan ng oras upang suriin ng mabuti at ibinahagi ang lahat ng kanyang espesyal na kaalaman tungkol sa mga kasuklam-suklam na nilalang sa pari. Habang hinihintay nila ang mga manlalakbay na nagtipon sa guild na tapusin ang pagpili ng mga misyon na akma sa kanilang kakayahan, lumapit si Goblin Slayer at ang pari sa reception desk upang tanggapin ang kanilang regular na gawain. Walang sinumang kailangan panghulaan. Tila nauunawaan ng guild nang hindi sinasabi na ang uri ng misyon na tinatarget niya ay tiyak na may kinalaman sa mga goblin. Sa araw na yon, sa hindi inaasahang pangyayari, may 3 kahilingan para sa paglipol ng goblin na ipinamigay. Gayunman, isang koponan ng 3 kabataan na kakakuha lamang ng kanilang propesyonal na lisensya ang tumanggap ng isang misyon. Ipinakita ng pari ang malinaw na pangamba na sinasabi ng kanyang kutob na hindi gaanong naiiba ang mga bagitong ito sa mga dating sumama sa kanya na delusional tungkol sa kanilang lakas. Sa pagmamali ng panganib, sa huli ay babayaran nila ito ng dugo at luha. Bagamat ipinahayag ng pari ang kanyang hangaring tulungan ang bagong grupo, pinili ni Goblin Slayer ang ibang direksyon sa pagkakataong ito. Hindi nais ng pari na siya'y umalis mag-isa, kaya agad siyang sumunod, umaasang magpapatuloy ang pakikipaglaban sa kanyang tabi. Gabing iyon, hindi siya umuwi. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot sa puso ng batang babae mula sa bukid ng pagdududa kung baka nakatagpo ang kanyang kababata ng isang hindi tiyak na panganib. Samantala, sa loob ng madilim na lungga ng mga goblin, isang kakilakilabot na tagpo ang nagaganap. Kakatapos lamang nilang sunugin ang isang manlalakbay ng buhay at sumasayaw sa paligid ng katawan ng biktima. Ang mga mababangis na gawain ito ay sumasalamin sa degenerado at lubos na malupit na kalikasan ng uring ito. Gayunman, naroroon na ang isa na matagal nang nagpapalaganap ng takot sa mga goblin. Bumalik ng malinaw ang mga alaala mula sa isang kakilakilabot na gabi maraming taon na ang nakalipas, ang araw na winasak ang buong kanayunan, ang araw na ang mga halimaw na nilalang na iyon ay minusmok ang lahat ng pagpapahalaga, inagaw ang buhay, dignidad at inosensya ng maraming tao. Nasaksihan niya mismo ang pang-aabuso sa kanyang kapatid na babae, at pagkatapos ay pinatay nang mawala na ang halaga nito para pagsamantalahan. Mula noon, ang kanyang puso ay naging bato, bitbit ang sumpang paghihiganti sa buong buhay niya. Ang bagitong kupo ng kinatatakutan ng pari ay sa kabutihang palad ay nakaligtas at nakabalik ng ligtas. Sa puntong ito, kumilos na si Goblin Slayer. Sinimulan niya ang kampanya upang lipulin ang isa pang pugad ng goblin sa pamamagitan ng pagsalakay sa kuweba, tahimik na naglatag ng pain sa apoy sa mga mahahalagang punto, lalo na sa mga posisyon ng bantay na may malaking kahalagahan. Kaunti lamang ang nakakaalam na kapag nakaligtas ang isang goblin sa laban, patuloy itong matututo, mag-ipon ng karanasan, at lumakas, posibleng maging pinuno ng bagong pangkat ng goblin na mas malakas at mas mabagsik. Sa maingat na paghahanda, ginawang nakamamatay na patibong ni Goblin Slayer ang buong lungga. Nagkawatak-watak ang mga natatakot na goblin, sinusubukang humanap ng daan palabas. Ginamit ng pari ang kanyang mga kakayahan sa depensa, lumikha ng mga harang na sumasaklaw sa lahat ng labasan. Sa mga kamay ni Goblin Slayer, ang mga sumpang karaniwang ginagamit para sa proteksyon ay naging kakilakilabot na epektibong kasangkapan sa pagpatay. Bagamat nakipaglaban na siya sa kanyang tabi sa maraming labanan, nanatiling nababahala ang pari sa nakikita niyang lamig at malupit na pamamaraan na inilalaan ni Goblin Slayer sa kanyang mga kaaway. Sa kanyang paningin, kinakailangan ang paglipol sa mga goblin. Ngunit ang ganitong matinding pamamaraan ay nagpapasakit sa kanyang puso. Bigla ang bumuhos ang ulan sa gitna ng laban, nakatulong na mapatay ang matitinding apoy at pinahintulutan silang tapusin ang misyon ng mabilis. Sa kabila ng kanais-nais na kinalabasan, hindi nagalak ang pari. Mas nauunawaan niya kaysa kanino man na ang landas na tinatahak niya kasama ang lalaking ito ay hindi magkakaroon ng madaling wakas. Mula noong pinili niyang samahan si Goblin Slayer, tila tuluyan nang nagsara ang pintuan patungo sa kapayapaan. Sa pagsisimula ng bagong araw, lumitaw si Goblin Slayer sa Adventurers Guild gaya ng dati, ang mukha niya ay walang ipinapakitang emosyon. Hindi maitago ng magandang receptionist ang kanyang kasiyahan nang makita siyang ligtas na nakabalik. Sa kabila ng kadiliman na bumabalot sa kanyang nakaraan, patuloy siyang nabubuhay dahil sa isang lugar sa malayong bukid, may isang tao na naghihintay sa kanya araw-araw. Mula pa sa sinaunang panahon, noong ang mundo ay binubuo pa lamang ng makapangyarihang mga Diyos, patuloy nilang pinapaikot ang mga dice upang tukuyin ang kapalaran ng mga lupain. Ngunit nang unti-unting mawala ang kontrol sa lahat, kumalat ang kaguluhan, hinila ang mga sibilisasyon sa walang katapusang pakikibaka.
Pagbalik sa kasalukuyan, isang marangal na High Elf ang dumating sa masiglang Adventurers Guild, naghahanap ng isang kilalang tao na may kaugnayan sa paglipol ng mga goblin. Sa reception desk, humiling ang babae ng impormasyon tungkol sa isang tinatawag na Goblin Slayer. Ang pagdating ng isang High Elf sa guild ay agad nakatawag ng pansin mula sa maraming tao. Bihira ang mga elf na lumabas mula sa malalalim na kabubatan, lalo na sa ganitong mataong teritoryo ng mga tao. Sandali lang ay naguluhan ang receptionist, parehong nagulat at humanga sa malamig na ganda ng espesyal na bisita, ngunit tila hindi malinaw kung sino ang tinatanong. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng isang maliit na mandirigma mula sa lahi ng dwarf, na may maikling tangkad, ang nakialam, itinutuwid ang bigkas na ginamit ng High Elf. Naniniwala siya na maling binigkas ng High Elf ang pangalan ng taong hinahanap nila. Kung sinadya man o hindi, lalo pang naging tensyonado ang relasyon ng dalawang lahi, na dati pa man ay hindi nagkakasundo. Lumitaw ang inday ng pagtatalo na nakakuha ng atensyon mula sa buong bulwagan. Sa wakas, isang tauhan mula sa lahi ng Lizardmen, na itinuturing na bihirang variant mula sa linya ng Dragon, ang lumitaw upang makialam, tumulong upang pakalmahin ang dalawang mainit na ulo, at ipinaliwanag na ang hinahanap nilang tao ay ang pinakakilalang mandirigma sa pangangaso ng Goblin sa guild, si Goblin Slayer. Sa sandaling iyon, pumasok si Goblin Slayer sa guild kasama ang pari matapos ang isang misyon. Dumating sila upang iulat ang mga resulta, ngunit aksidenteng narinig nila ang usapan tungkol sa pagtatatag ng isang espesyal na koponan upang harapin ang mga puwersang goblin na nagwawasak sa isang malayong rehiyon. Dahil nakilala niya ang nilalaman bilang may kinalaman sa kanyang tanging layunin, hindi siya nag-atubiling sundan ang kakaibang grupong iyon upang makinig sa mga detalye. Bago umalis, sinabi niya sa pari na magpahinga matapos ang ilang araw ng tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa mga kasuklam-suklam na nilalang. Ang pari, na hindi pa rin maibalik ang kanyang matatag na kalagayan sa pag-iisip matapos ang dungeon sweep, ay nilapitan ng dalawang mababang rank na manlalakbay na nagmungkahi ng pakikipagtulungan. Magalang niyang tinanggihan, ngunit parehong nagpakita ng kawalang-galang sa pamamagitan ng malakas na pagbibintang kay Goblin Slayer, na tinitignan siya bilang walang silbi, at abala lamang sa mahihinang nilalang. Habang papunta sa sukdulan ng kanyang pagkairita, biglang lumitaw ang isang babaeng salamangkera na nakipagtulungan dati kay Goblin Slayer sa isang lihim na misyon. Nakialam siya at naibsan ang tensyon ng sitwasyon. Ang presensya ng mataas na ranggong salamangkera ay nagpatigil sa pari na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na siya'y mas maliit kaysa dati. Nagsimulang pagdudahan ng pari ang sariling kakayahan, lalo na nang mapagtanto niyang hindi siya gaanong nakatulong sa mga kamakailang misyon. Maginhawang pinayuhan siya ng babaeng salamangkera na palawakin ang kanyang impluensya sa pamamagitan ng pakikilahok sa iba pang aktibidad. Sa halip na patuloy na umasa sa Goblin Slayers, tahimik na sinusundan ang isang lalaking palaging nakatuon sa pangangaso sa mga kasuklam-suklam na halimaw. Samantala, sa isa pang sulok, hindi pa rin makapaniwala ang High Elf na ang lalaking nakatayo sa harap niya ay ang silver rank na mandirigma na katumbas ng kanyang ranggo, habang ang kagamitan nito sa unang tingin ay tila walang kaibahan sa gamit ng isang matandang magsasaka. Gayunman, nakilala ng Lizardman na ang lahat ng kagamitan ng Goblin Slayers ay partikular na dinisenyo para sa pangangaso ng Goblin, pinapabuti ang bisa sa labanan sa makitid at madidilim na lugar ng mga kuweba. Muling nagpalitan ng mga salita ang lahi ng Elf at Dwarf. Bagamat magkakampi, hindi nila itinigil ang pagtatalo sa maraming walang kwentang bagay na nagpapakita ng matagal ng alitan na malalim na nakaugat sa dugo ng parehong lahi. Matapos ang paikot-ikot na pagtatalo, formal na ipinaliwanag ng High Elf ang dahilan ng kanyang pagdating dito. Umaangat ang hukbo ng Demon Lord. Maraming batalyon ng halimaw ang nagsimula ng kampanya ng pananakop sa mga katimugang lupain, kabilang ang isang napakalaking sangay ng Goblin na nagbabantang sirain ang teritoryo ng mga Elf. Narinig ito ni Goblin Slayer, ngunit hindi kumindat ang kanyang mga mata. Para sa kanya, ang mga malalaking puwersang madilim na iyon ay hindi kasing pangamba kumpara sa mga Goblin na nagdudulot ng pagdurusa sa mga tao araw at gabi. Tuwang-tuwa niyang iminungkahi na agad simulan ang misyon ng paglipol sa Goblin, sapagkat iyon lamang ang tunay na nais niyang ganap na lipulin sa mundong ito. Halos hindi mapigilan ng High Elf na mangingisda ang kanyang galit sa kawalang interes ni Goblin Slayer sa mas malaking sitwasyon. Sa kanyang paningin, kapag ang mundo ay nasa bingit ng pagkawasak dahil sa mga puwersa ng Demon Lord, ang pagtuon sa mga mababang antas na halimaw tulad ng Goblin ay tila maikling pag-isip at hindi maintindihan. Gayunman, ayon sa kanyang pagsusuri, ang banta mula sa mga mababang uring nilalang ay hindi dapat baliwalain. Bago dumating ang tunay na sakuna, kaya nilang wasakin ang dose-dosenang mapayapang nayon, nagkalat ng takot at pasakit sa bawat sulok. Ang Lizard Priest, ang nag-iisang nanatiling kalmado sa gitna ng tensyon, ay naramdaman na ang pag-uusap ay lumihis na sa praktikal na layunin. Kaya agad niyang ibinalik ang talakayan sa pangunahing issue.
Sa sandaling nabanggit ang isang pugad ng goblin na mabilis na dumami malapit sa kabubatan ng mga elf, biglang sumiklab ang malamig na tingin ni Goblin Slayer na puno ng kakaibang atensyon. Bagamat hindi pa direktang naapektuhan ng pagdating ng madilim na hukbo ang sentral na rehiyon, ang mga malalayong lugar malapit sa hangganan ay naging perpektong tirahan para sa mga berdeng goblin. Sinamantala nila ang kabuluhan upang lumago ng lampas sa kontrol, bumuo ng maraming malalakas na pangkat ng halimaw. Sa harap ng banta na ito, direkta niyang tinanong tungkol sa presensya ng mga advanced na individual tulad ng mga Goblin Champion o Goblin Lord, mga variant na may higit na katalinuhan at lakas na maaaring ikumpara sa mga platinum rank na manlalakbay sa antas ng pinsala at pamumuno. Gayunpaman, marami sa mga nakaupo sa paligid ng mesa, bagamat kumakatawan sa tatlong pangunahing lahi, ay walang tiyak na impormasyon maliban sa lokasyon ng mga sinaunang guho kung saan itinatag ng mga halimaw ang kanilang base. Para kay Goblin Slayer, bawat lumilipas na segundo ay isang pagkakataon sa kaligtasan na nakawin mula sa mga inosenteng tao. Kaya matapos makalikom ng sapat na pahiwatig, agad siyang umalis na may layuning kumilos ng mag-isa. Nang lapitan niya ang mission counter upang kunin ang gantimpala mula sa nakaraang ekspedisyon, hindi niya inaasahan na makakasalubong ang pari na matagal nang naghihintay doon. Punang pagkadismaya ang mukha niya dahil muntik na siyang maiwan ng kanyang malapit na kasama. Gayunman, taliwas sa kanyang marupok na anyo, ang kanyang panloob na diwa ay labis na matatag. Determinado siyang hindi hahayaang mag-isa si Goblin Slayer sa pumasok sa tila impyerno, kung saan nakatago ang kamatayan sa bawat sulok. Sa harap ng di matitinag na espiritong ito, nagpa siya ang buong grupo, High Elf Archer, Lizardman, at Dwarf Shaman na sumama rin. Gabing iyon, huminto sila sa isang pansamantalang kubo sa gilid ng burol upang maghanda para sa raid sa susunod na umaga. Bagamat hindi perpekto ang kalagayan, sinikap ng lahat na maghanda ng desenteng pagkain. Ang archer ay nakatingin lamang sa iba habang kumakain ng inihaw na karne, hindi natutuloy ang paggamit ng chopsticks dahil sa kanyang vegetarian na dieta. Mabilis na naging maaliwalas ang kapaligiran ng mag-organisa ang grupo ng maliit na laro upang mas makilala ang bawat isa, nagsimula sa mga tanong kung bakit pinili ng bawat isa ang maging manlalakbay. Ang Dwarf Shaman ang unang sumagot. Sinabi niya na sa simula, ito ay para lamang sa masarap na pagkain. Nangangarap ang archer na tuklasin ang labas na mundo, bagamat ang kanyang pagbabahagi ay nahadlangan ng mumbling na boses ng kanyang maikling kasama, kaya walang sinuman ang ganap na nakarinig sa kanyang mga lihim. Pinili ng pari ang landas ng manlalakbay upang alisin ang heresya bilang paraan upang patatagin ang kanyang posisyon sa kanyang tribo. Para kay Goblin Slayer, hindi na kailangan ng paliwanag dahil ang kanyang palayaw ay nagsasabi ng lahat tungkol sa layunin ng kanyang buhay. Lalong naging mas masigla ang kapaligiran nang magsimulang magbahagi ang bawat isa ng kanilang natatanging merienda. Nagdala ang shaman ng ilang premium na alak na sinamahan ng mga inihaw na espesyalidad mula sa bundok na nagdulot sa archer, na karaniwang umiwas sa karne na maramdaman ang bahagyang kalasingan. Nag-ambag si Goblin Slayer ng isang piraso ng cold store cheese. Ang mayamang lasa nito ay nagpasaya sa pari na itinuturing na pinakamarangal sa grupo na parang kumakaway ang buntot sa tuwa. Habang niruruma ang backpack ni Goblin Slayer, aksidenteng natagpuan ng archer ang mga magic spell scroll na inihanda niya. Ito ay mga item na ginagamit para maimbak ang makapangyarihang mga sumpa, karaniwang mahal at mahirap likhain. Tumanggi siyang ibunyag ang tiyak na nilalaman nito dahil sa simpleng dahilan na ayaw niyang magkaroon ng panganib kung sakaling ang sinuman sa grupo ay mahuli ng buhay ng mga goblin, isang uri ng nilalang na kilala sa kanilang kalupitan at talino. Naramdaman ng grupo ang kawalan ng magawa sa kanyang katigasan, ngunit naunawaan din nila na ang ganap na tiwala sa sariling kakayahan sa labanan ang tunay na nagpapakaiba sa lalaking ito. Gayunman, nanatili ang isang malaking hindi nasagot na tanong. Ano nga ba ang tunay na pinagmulan ng mga goblin? Ayon sa pari, sila'y nagmula sa isang kaharian sa ilalim ng lupa, malalim sa loob ng mundo. Ikwinento ng pari na siya'y tinuruan na ang mga goblin ay kristalisasyon ng mga makasalanang gawain ng tao, isang bunga ng masamang karma. Ayon sa nakatatandang kapatid na babae ni Goblin Slayer, sila'y ipinanganak mula sa isa sa 2 buwan na nakabitin sa kalangitan. Partikular, mula sa asul na buwan, isang tigang na planeta na natakpan ng mga pira-pirasong bato. Doon, palaging hinahangad ng mga maliliit na nilalang na maabot ang maliwanag na mga bituin sa mataas na kalangitan. Mula sa kakulangang ito at inggit ay nabuo ang galit na malalim na nakaukit sa kanilang dugo. Tahimik na nakinig si Goblin Slayer, hanggang sa kumalat na sa kanyang katawan ang epekto ng matapang na alak. Naipit siya sa malalim na tulog parang bato. Hindi nagtagal, nagpahinga rin ang iba, nag-ipon ng lakas para sa labanan bukas. Sa isang malayong bukid sa mapayapang kanayunan, naghihintay ang cowgirl sa pagbabalik ng kanyang minamahal na kaibigan. Ngunit ang pamilyar na anyo ay hindi pa lumilitaw. Sa panahong ito, ang koponan ng mga manlalakbay ay lumapit sa mga sinaunang guho, ang paunahing lungga ng pangkat ng goblin, handa para sa isang malawakang operasyon.
Pinangunahan ng Archer ang daan, may pana na napakatumpak kaya kayang tusukin ang dalawang mansanas gamit ang isang palaso, binubuksan ang paglalakbay upang lipulin ang lumalaganap na sakuna ng Green Goblin. Ang kwento tungkol sa pinagmulan ng sinaunang mga kontinente ay tila nanatiling nakatago sa mga patong ng lupa at bato, kung saan naganap ang malupit na paghahati ng kapangyarihan sa pagitan ng mga Diyos. Mula sa kaguluhang iyon, unti-unting naging matatag ang mundo at nabuo ang maraming malalawak na kontinente, tahanan ng hindi mabilang na bagong lahi. Bawat species ay naghanap ng kahulugan ng kanilang pag-iral sa pamamagitan ng maraming mapangahas na paglalakbay. Ang ilan ay nagbalik na may karangalan, habang ang iba ay naipit sa malupit na kapalaran. Sa gitna ng hindi mabilang na mga kwentong iyon, isinusulat ng Goblin Hunting Warriors Adventure Group ang kanilang sariling alamat. Halos hindi pa lubos na na-enjoy ng Elf Archer ang pakiramdam ng tagumpay mula sa kanyang unang palaso nang makita niya ang kanyang kasamang naka-silver na baluti na malamig na tinatapos ang mga bantay na goblin sa isang kisap mata. Upang maiwasang madetekta sa amoy ng sariwang dugo o hininga ng tao, kailangan ng grupo na alisin ang lahat ng bakas bago pumasok sa pugad ng demonyo. Tahimik na lumusong ang koponan sa loob ng mga sinaunang guho na pinaniniwala ang naging larangan ng digmaan ng mga banal na nilalang noong sinaunang panahon. Gayunpaman, marahil ay hindi maikukumpara ang maalamat na labanan na yon sa mga mansa ng dugo na natapon ngayon sa damit ng Archer. Ilang hakbang pa sa loob, napansin ng babaeng elf ang isang kakaibang senyales. Isang alarm trap system ang nakatago sa buong pasilyo. Walang makikitang mga pintas sa pader na karaniwang ginagamit ng mga goblin shaman, ngunit malinaw na ang lugar na ito ay maingat pa ring inayos. Dahil sa malalim na pagkaunawa sa kaugalian ng mga masasamang nilalang, hindi maiwasan ng pari ang pagdududa sa kakaibang antas ng organisasyon na ito. Sa isang mabilis na palitan ng impormasyon, ikinuwento ng kasamang naka-silver na baluti ang maraming taktika na dati niyang ginamit upang linisin ang mga pugad ng goblin. Mula sa pagsusunog upang ang usok ay bumalik sa loob ng kuweba, hanggang sa pagbaha sa pugad ng tubig, lahat ay nakatuon sa pinakamainam na paraan upang lipulin ang bawat individual. Na parang hindi na iba sa mga bangungot na sesyon ng pagpapahirap, mabilis na natunton ng dwarf shaman ang lokasyon ng pangunahing pugad sa kaliwang daan, batay sa mga palatandaan sa heolohiya at estruktura ng pader ng bato. Gayunpaman, nagpa siya ang mandirigmang nakairon na baluti na piliin ang kabaligtarang direksyon, kung saan may nakakahingal na mabahong amoy. Walang nangahas magtanong ng marami dahil alam ng lahat na hindi pa siya nagkakamali sa mga ganitong sitwasyon. Ang amoy ng dumi ng goblin ay sapat na upang magdulot ng pagkahilo sa mga tao tulad ng pari o archer. Ngunit mas mahalaga, isang babaeng elf ang bihag sa pinakamalubhang kalagayan, hubad, nakatali sa isang sulok na may mata na puno ng takot. Nang nagmadali ang pari upang tumulong, napansin agad ng mandirigma sa pangangaso ng goblin ang isang maliit na goblin na nagtatago sa likod ng pader ng bato. Walang pag-aatubili, iniangat niya ang kanyang espada, tinapos ang buhay nito bago pa man mangyari ang sakuna. Pagkatapos, upang ligtas na mailabas ang sugatang babaeng elf, tinawag ng Lizard Priest ang isang kalansay ng dragon. At nagpadala ng liham kasama ang paliwanag sa sitwasyon. Bago ang nakakalungkot na tagpong ito, hindi mapigilan ng Archer ang kanyang damdamin, tanging natakpan lamang ang mukha at umiyak. Samantala, tahimik na hinanap ng mandirigma ang mga natitirang gamit, natagpuan ng isang mapanadala ng biktima, isang bagay na makakatulong sa grupo na magpatuloy sa tamang direksyon. Dahil sa pananagutan, kinailangan ng babaeng elf na itaboy ang kanyang mental na sakit upang ipagpatuloy ang paglalakbay. Dinala niya ang bag ng mga kagamitan mula sa kanyang kamag-anak at determinado na hindi maiiwan. Samantala, muli niyang nakuha ang pagkakataon na makagawa ng isa pang mahusay na palaso na nakapatay ng isang goblin bantay. Bagamat hindi tumama ang kanyang pangalawang palaso sa mahalagang punto, handa ang kanyang kasamang nakabaluti na tapusin agad ang natitirang kalaban. Bago harapin ang mas maraming goblin sa loob ng pugad, kailangan ng grupo ng maikling oras upang makabawi. Upang matiyak ang kakayahan sa labanan, hiniling ng mandirigma sa baluti na suriin ng bawat isa kung ilan pang spellcast ang natitira. Sa kabutihang palad, karamihan ay may kakayahang lumaban pa rin, maliban sa Archer, na nanatiling nakalublob sa pag-aalala. Hindi nagpatalbog, ipinakita ng malamig na leader ang isang matinding pagpipilian, kung hindi makakaya, pinakamainam ng umatras. Ang mga salitang iyon ay halos nagpabugso ng galit sa babaeng elf. Gayunman, nakialam ang shaman sa tamang oras upang panatilihin ang diwa ng grupo, sapagkat ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin ngayon ay hindi ang personal na damdamin kundi ang malupit na nilalang na naghihintay sa unahan. Ang masamang berdeng goblin, ang mortal na kaaway. Walang sinuman ang pinahintulutang manghina. Ang pinakamalaking labanan mula sa simula ng paglalakbay ay malapit nang magsimula. Sa wakas, nilapitan ng grupo ng mga manlalakbay ang gitnang bahagi ng mga sinaunang guho kung saan maraming goblin ang nakabantay.
Hindi na nagtatago ang mga nilalang na ito tulad ng mahihina sa makikitid na kuweba ng bato, kundi ngayon ay hayagang nag-organisa ng mga linya ng depensa na may dose-dosenang individual na nakapalibot sa lahat ng pasilyo. Sa ganitong sitwasyon, hindi pinili ni Goblin Slayer ang opsyon na pumasok ng pabigla-bigla upang mamatay ng walang pag-ingat. Sa halip, nagsimulang kalkulahin ang isang malupit ngunit epektibong estratehiya, tapat sa kanyang likas na estilo. Nang bumagsak ang dilim, handa na ang lahat. Gumawa ang shaman ng isang uri ng enchantment spell na nagdulot sa mga goblin bantay sa harapang linya na mahulog sa parang panaginip na estado, hindi na makalaban. Agad pagkatapos, mabilis na ginamit ng Paries ang isang silence spell na nagdulot sa buong lugar ng nakamamatay na katahimikan. Walang babala, nagising ang kaguluhan sa mga goblin. Sinamantala ng buong grupo ang pagkakataon upang patayin ang bawat isa, parang pag-aani ng palay sa bukid. Itinokos ng Archer ang lahat ng kanyang galit sa bawat palaso. Ang dugo ng goblin ay dumisperso ng labis hanggang sa ang kanyang pana ay naging madulas at mahirap kontrolin. Nanatili si Goblin Slayer sa kanyang malamig na disposisyon, ginagamit ang sariling sandata ng kaaway upang tapusin ang bawat isa. Habang nakatanaw, hindi maiwasan ng Archer na magtaka kung paano nagagawa ng isang tao ang ganitong malamig at epektibong aksyon mag-isa. Nang tila tapos na ang lahat, biglang lumitaw mula sa kailaliman ng guho ang isang napakalaking nilalang. Hindi na ito ordinaryong goblin kundi isang goblin champion, pinalakas ng demonyong kapangyarihan. Sumigaw ang halimaw ng mga salitang hindi maintindihan, at agad na inihampas ang mabigat na mace patungo kay Goblin Slayer. Bagamat matagumpay na nakaiwas, kinailangan pa rin niyang tiisin ang presyon mula sa kakilakilabot na hampas. Pagkatapos, naglabas ang goblin champion ng isang apoy na may napakalakas na kapangyarihan, na nagpilit sa Paries na gamitin ang kanyang protection spell ng dalawang sunod-sunod upang protektahan ang kanyang mga kasama. Ang labis na paggamit ng banal na kapangyarihan ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng lakas, bumagsak habang basa ng pawis ang kanyang balabal. Upang hindi lumala ang sitwasyon, tinawag ng pari ang isang warrior skeleton na may death side upang sumugod sa labanan. Samantala, naghanda ang lizardman ng isang stone shooting spell. Sinamantala ng goblin champion ang isang sandaling puwang upang sumugod, ngunit agad itong tinamaan ng isang palasong tumagos ng malalim sa kanyang mata, na nagdulot ng malupit na pagngangalit. Gayunpaman, sapat pa rin ang lakas ng halimaw upang labanan ang kontra-atake mula sa kanyang mga kasama. Isang malakas na hampas mula sa halimaw ang nagpadala kay Goblin Slayer palayo at tumama sa kalapit na haliging bato. Ang anyo ng Goblin Champion ngayon ay hindi na iba kundi isang makinang pandigma. Napilitan ang grupo na umatras habang lahat ng lumang taktika ay naging walang silbi laban sa halos agarang kakayahan ng halimaw na mag-regenerate. Umiiyak sa labis na galit ang halimaw, patuloy na hinahampas ang natitirang mga kasamahan gamit ang kanyang martilyo, winasak ang skeleto ng pari at pinilit ang grupo na ilaan ang lahat ng kanilang lakas sa pagtatanggol. Nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, dahan-dahang lumapit si Goblin Slayer, na kaagad nabawi salamat sa healing magic, nagpapahiwatig na may bago siyang plano. Bagamat naglabas muli ang halimaw ng sunog na mahika, wala nang sapat na spell ang Paries upang magtayo ng protective shields. Gayunpaman, sa tamang panahon, ginamit ni Goblin Slayer ang isang espesyal na magic scroll, ang isa niyang itinatago hanggang sa huling sandaling ito. Ang mahikang ito ay hindi para sa direktang atake, kundi para sa pagsambit ng tubig dagat mula sa kailaliman ng dagat. Ang napakalaking presyon ng tubig, na parang talim na matalim, ay hinati ang Goblin Champion sa dalawa, na walang oras para makapagsabi ng huling salita. Natapos ang labanan, na ang baho ng dugo ay nanatiling nakapalibot sa lugar ng labanan. Katatapos lamang ng grupo ng manlalakbay sa isang mabagsik na paglalakbay na mahirap makalimutan ng sinuman. Ilang elves ang ipinadala upang magbigay ng suporta. Ngunit pagdating nila, halos tapos na ang trabaho. Bumagsak si Goblin Slayer sa pagod ng sumakay sa karwahe ng kabayo. Sa pagbalik, tinanong ng Archer ang Paries kung ganito rin ba kahigpit ang mga nakaraang pagkakataon. Ngumiti ng pagod ang Paries at sumagot na bawat biyahe ay isang pakikipagsapalaran na buhay o kamatayan. Ayon sa kanya, bagamat medyo malamig at matigas si Goblin Slayer, palagi niyang iniisip ang kanyang mga kasama sa puso. Matapos ang lahat, nagsimulang magkaroon ng ideya ang Archer na balang araw ay siya ang mangunguna sa buong koponan sa isang pakikipagsapalaran na hindi niya matatanggi, upang maramdaman niya kung ano talaga ang kahulugan ng tunay na pakikipagsapalaran. Si Gilgon, ang karaniwang kalmadong receptionist, ay nagulat na makita ang Paries, ang bagong kasama ni Goblin Slayer, na napromote matapos lamang ng maikling panahon ng pakikipaglaban sa kanya. Samantala, tahimik na ipinagpatuloy ng mandirigmang nakairon na baluti ang kanyang pang-araw-araw na gawain, sinusuri ang mga bakas ng goblin sa paligid ng bukirin. Hindi maitago ng cowgirl ang kanyang pag-aalala nang makita ang katawan ni Goblin Slayer sa yugto ng paggaling mula sa nakaraang mabagsik na labanan.
Gayunpaman, naunawaan ng lahat na ngayon, sa kanyang tabi, ay naroon ang malalakas at maaasahang kakampi, handang tumayo ng magkakatabi sa maraming bagong pakikipagsapalaran. Sa isa pang sulok ng lungsod, sa ilalim ng isang lumang imburnal, dalawang mababang ranggong manlalakbay ang inatasang lipulin ang mga higanteng daga. Kakatapos lamang itusok ng binata ang kanyang espada sa isa nang madiskubre niyang naipit ang talim, hindi niya ito maalis. Nang biglang sumugod ang isa pang daga, ang kanyang kasama, isang babae na gumagamit ng espada na may mahikang kapangyarihan, ay agad itong sinunog gamit ang spell. Tila naiinggit ang binata na wala siyang kakayahang kontrolin ang ganoong pinahusay na sandata. Gayunpaman, malinaw ang limitasyon ng sandatang iyon, maaari lamang nitong gamitin ang Divine Magic isang beses bawat araw. Habang pinag-uusapan ito, biglang lumitaw ang isang kawan ng mga higanteng ipis mula sa wala, na nagdulot sa babae ng takot at pagkatakbo, hinila ang lalaki kasama niya. Kinailangang iwan ng dalawa ang espada at ang kanilang hindi pa natatapos na misyon. Pagbalik sa Guildhall na magulo ang anyo, agad silang tinanggihan ng gantimpala ni Gilgon at pinakiusapan na umalis upang malinis ang sarili. Sa harap ng malubhang sitwasyon, hinarap ng parehong kabataan ang isang tragikomikong pangyayari. Walang sapat na pera upang bumili ng bagong sandata, ngunit wala rin silang mapagkakatiwalaang depensa kung babalik upang tapusin ang hindi natapos na misyon. Hindi nagpatalo, nagpa siya ang binata na subukang humiram ng mga sandata mula sa mga nauna sa kanila. Samantala, tumutulong si Goblin Slayer kay Cowgirl sa pagload ng mga kalakal sa kariton sa bukirin nang bumisita ang kanyang tatlong kasama matapos marinig na siya ay wala sa malay ng 3 araw. Hindi humingi ng magarbo ang mahinahong lizard priest, nais lamang bumili ng kaunting keso, ang kanyang paboritong pagkain na natikman niya noon. Hindi tumanggi si Goblin Slayer dito, bagamat ang bayad ay iniwan pa rin sa mamimili na asikasuhin. Ang archer, na likas na masigla at mahilig sa pakikipagsapalaran, ay inimbitahan siya na sumama sa grupo sa pagsisiyasat ng mga sinaunang guho. Nang marinig ang kanyang sagot na ipag-iisipan ito, labis ang kanyang tuwa, dahil bihira nang pumayag ang lalaking nakairon na baluti na sumama sa mga ekspedisyon na hindi tumatarget sa mga goblin. Balik sa binatang nawala ng sandata, nagpatuloy ang kanyang paghiram ng mga kagamitan sa harap ng mga balakid, dahil hindi niya magagamit ang kagamitan ng kanyang mga nauna dahil sa malaking diferensya sa lakas. Naiinis ang female mage na kasama niya at binigyan siya ng isang kandilang naglalabas ng liwanag na makakatulong sa paghahanap ng mga bagay. Bagamat hindi kasing praktikal ng isang sandata ang regalong ito, medyo natuwa pa rin siya, marahil dahil sa espesyal na paraan ng pagbibigay nito na nagdulot sa kanya ng pamumula at pagkawala ng pananalita. Matapos ang mga araw ng tuloy-tuloy na pakikipaglaban, bumisita muli si Goblin Slayer sa pandayan ng bayan, umorder ng karagdagang kinakailangang kagamitan para sa kanyang mga susunod na ekspedisyon. Bukod sa pag-order ng sandata, nagtanong din siya tungkol sa posibilidad na makahanap ng bagong spell scrolls. Bagamat malinaw sa kanya na napakabihira ng ganitong mga bagay, handa pa rin siyang magbayad ng anumang halaga kung makakatulong ito sa paglipol sa mga goblin. Pag-alis sa pandayan, nagtagpo siya ng pagkakataon sa Paries na masayang ibinahagi ang balita tungkol sa kanyang promosyon. Dahil nakaligtas sa Goblin Hunt, nakaramdam siya ng malalim na pasasalamat na naaalala na kung hindi dahil sa napapanahong pagdating ni Goblin Slayer, malamang ay hindi siya ngayon naririto upang kilalanin sa kanyang kontribusyon sa labanan. Samantala, nagpatuloy ang binata sa paghingi sa ibang manlalakbay ng pagkakataong humiram ng kagamitan. Gayunpaman, karamihan sa mga mababang ranggong individual ay gumagamit na ng mga hiniram na kagamitan mula sa mga nakakataas sa kanila. Kaya wala nang may sapat na mapaglalaanan. Nang maramdaman ang kawalan ng pag-asa, isang kakilala ang nagmungkahi na bumalik sa guild at magtanong tungkol sa mga paraan upang harapin ang mga daga ng walang sandata. Walang malinaw na sagot si Gilgon dahil bagamat hindi malakas ang mga sewer rats, napakahirap harapin ang mga ito. Para sa mas kapaki-pakinabang na impormasyon, iminungkahi ng receptionist na hanapin nila ang veteranong manlalakbay, si Goblin Slayer. Sa kabila ng ilang pag-aalinlangan dahil dati na silang nagreklamo tungkol sa kanya, nagpa siya silang makipagkita sa kanya, umaasang hindi siya magtatampo at gagabayan sila sa bagong landas upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagkatapos matanggap ang mga tagubilin ni Goblin Slayer, lumapit ang Paris ng walang karanasang manlalakbay at nagtanong. Kung wala na silang anumang sandata, mayroon pa bang paraan upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban? Si Goblin Slayer, sa kanyang karaniwang malamig na pamamaraan, ay hindi nag-alok ng masalimuot na solusyon, sa halip iminungkahi na maaari nilang agawin ang sandata mula sa mga kaaway, partikular mula sa mga goblin kung sakaling kaugnay ang misyon sa kanila. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay humihigit sa ibang direksyon, dahil ang kanilang mga kalaban ay tuso at napakamarumi, mga sewer rats. Dahil wala nang ibang pagpipilian at walang laman ang kanilang bulsa, ayaw man ngunit sumunod ang mga copper-ranked adventurers sa alternatibong mungkahi ni Goblin Slayer, gamit ang mga kahoy na pamalo bilang depensa.
Agad pagkatapos makihiwalay sa mga bagong dating, agad siyang tinawag pabalik ni Gilgon para sa isang medyo espesyal na kahilingan. Nais niyang gampanan ni Goblin Slayer ang papel ng tagapangalaga sa isang promotion examination para sa isa pang grupo ng mga manlalakbay. Kasabay nito, nagpatuloy ang binata na nawala ng espada sa kanilang misyon sa paghahabol sa kanyang planong landas. Gamit ang pamalo at ang kandilang naglalabas ng liwanag na ibinigay sa kanya, nagpatuloy silang dalawa sa sistema ng imburnal, kung saan sila ay napilitang bumalik ng may panghihinayang noong nakaraan. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng dalawang daga na nag-imbestiga sa isang madilim na sulok. Hindi nag-aatubili ang binata, paulit-ulit na hinampas ang mga ito hanggang sa ang isa ay hindi na gumalaw. Sa kabila ng napakasimpleng paraan ng pakikipaglaban, ang resulta ay nakakagulat na epektibo. Samantala, nagsimula na rin ang evaluation session sa guild. Lumitaw ang isang bagong kandidato na mahilig magpakitang gilas, sinusubukang humanga gamit ang makinang na sapatos. Gayunpaman, hindi madaling maloko si Gilgon. Kapansin-pansin, sa isang nakaraang misyon, nakipagtulungan ang mapagyabang na ito sa isang grupo, ngunit ngayon siya lamang ang kayang bumili ng mga bagong kagamitan. Nang tanungin, ginamit niya ang dahilan na nakatanggap siya ng pera mula sa pamilya. Ngunit sa pamamagitan ng isang magic na partikular na nakakakita ng kasinungalingan, na ipakita ng isang malapit na female mage ang buong katotohanan. Agad na nalinawan ang sitwasyon, natuklasan pala ng taong ito ang isang kayamanan habang nag-scout, ngunit sinadyang itago ito upang ang lahat ng panalo ay mapunta sa kanya lamang. Ang pagtataksil na ito ay agad na nagresulta sa kanyang pagbagsak ng ranggo at permanenteng pagbabawal sa mga aktibidad sa lungsod. Bagamat nagpapakita ng galit, hindi niya inasam na gumawa ng labis-labis dahil malapit na nakamasid ang malamig na titig ni Goblin Slayer mula sa likod. Samantala, sa sistema ng imburnal, unti-unting nagbunga ang paglalakbay ng binata upang matagpuan ang kanyang espada. Nang lapitan nila ang lugar kung saan nawala ang espada, biglang lumitaw ang isang kawan ng mga higanteng ipis na nagdulot sa parehong manlalakbay na tumakbo sa takot. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pansamantala silang nagtago sa isang maliit na siwang, umaasang mawawala ang mga nakakakilabot na nilalang. Lahat ay tila payapa hanggang sa mula sa madilim na kawalan, isang kawan ng mga lumilipad na ipis ang sumalakay, lumikha ng nakakatakot na tanawin. Nagdesisyon ang binatang walang espada na ihagis ang nagliliyab na kandila diretsyo sa kanila, nagbukas ng pagkakataon para sa kanyang kasamang babae na gamitin ang kanyang magic sword upang sunugin ang buong kawan sa isang dagat ng apoy. Samantala, sinamantala niya ang pagkakataon at sumugod sa leader, na nilamon ang kanyang espada, at ginamit ang isang daga upang tapusin ito, muling makuha ang kanyang nag-iisang pag-aari. Sa pagbabalik sa Guildhall, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Gilgon dahil hindi sumiklab ng labis ang naunang insidente. Ang presensya ni Goblin Slayer doon, bagamat tahimik na nagmamasid, ay sapat na upang magpaisip ng 2 beses ang sinumang may balak na guluhin. Mamaya, namula ang mukha ng receptionist nang makita si Goblin Slayer na bumalik mula sa farm matapos ang matagumpay na misyon. Ang kanyang matalik na kaibigan, na napakamasinop, ay walang kahirap-hirap na napansin ang espesyal na ekspresyon na yon. Tila may espesyal na pwesto sa puso ni Gilgon ang metal-armored warrior. Biglang bumuka ang pinto ng guild, at ang pumasok ay walang iba kundi ang Archer, ang talentadong mamamana sa kasalukuyang koponan ni Goblin Slayer. Nagdala siya ng mahalagang balita, isang bagong misyon ang inilabas tungkol sa paglabas ng mga goblin sa isang malayong lugar. Ang espesyal dito ay ang direktang commander ay ang Sword Maiden, isang kilalang bayani na tinalo ang Demon Lord ilang taon na ang nakalipas sa ibang lugar. Isa sa mga dating nasasakupan ng Demon Lord, bagamat naging payat na kalansay matapos ang mahabang panahon ng pagkakakulong, ay hindi pa rin iniwan ang kanyang karumal-dumal na ugali. Sa sandaling naghahanda para sa isang masamang gawain, laban sa isang inosenteng babaeng nakatali, biglang lumitaw ang isang bayani na may matibay na tindig. Ngunit ang aksyong iyon ay hindi para sa direktang pakikipaglaban, kundi upang i-distract lamang, nagbibigay ng sapat na oras para makapasok ang mga kasamahan at mailigtas ang batang babae. Nang maayos na makoordina ang grupo, hinugot ng mandirigmang ito ang sagradong espada mula sa kanyang shift, at naghatid ng matinding suntok na winasak ang kaaway. Kumalat ang kwento tungkol sa bayani na nagwaksi ng kasamaan sa bawat sulok ng bayan na parang malakas na hangin na nag-akit ng hindi kaunting chismis. Habang masigla ang paligid, mabilis na dumating si Goblin Slayer, tinapos ang lahat ng usapan, at dinala ang kanyang mga kasamahan pabalik sa realidad. Isang agarang misyon ang ipinadala mula sa Water City, isang lugar na kilala sa mga kanal at arkitekturang puno ng tubig na may kaakit-akit na gantimpala, isang malaking bag ng ginto para sa bawat kalahok. Kahit paulit-ulit siyang pinilit, nanatili siyang walang pakialam, na ituro na ang sinumang nagnanais sumali ay dapat agad na maghanda o handa siyang isagawa ito mag-isa. Sa wakas, tinanggap ng buong grupo ang pagkakataong samahan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, nagtakda ng isang hindi mapapalitang kondisyon ang babaeng Archer.
Dapat makipag-ugnayan ng maayos si Goblin Slayer sa iba pang adventurers, hindi kumikilos mag-isa gaya ng dati niyang nakagawian. Bukod dito, mahigpit na ipinagbawal ng parehong priestess at high elf ang paggamit ng apoy, lason, o pagbaha upang wasakin ang mga goblin nest, mga aksyong karaniwang nakikita sa kanyang nakaraang kampanya. Hindi nagtagal, umalis ang grupo sakay ng kariton patungo sa Water City. Sa buong paglalakbay, patuloy na ikinukwento ng shaman ang tungkol sa mga pagkain sa rehiyon, tulad ng nilagang tendo ng tupa, malutong na isdang ilog, at marami pang iba pang bihirang espesyalidad. Sa pagitan ng mga paglalarawan, biglang nagtanong si Goblin Slayer tungkol sa isang partikular na mahusay na harina, impormasyon na marahil ay narinig lamang niya mula sa kanyang kaibigang bata na minsang nanirahan doon. Pagdating sa lungsod, diretso ang grupo ng mga adventurer sa isang kilalang templo para sa pagsamba sa Diyos ng Batas. Ang tumanggap sa grupo sa pagkakataong ito ay isang hindi inaasahang tao, ang Sword Maiden, dating Archbishop, at isa rin sa mga miyembro ng hero group na sumira sa Demon Lord eksaktong 10 taon na ang nakalipas. Dahil sa kanyang kagalang-galang na pinagmulan, itinigil na niya ang paggamit ng espada upang maglingkod sa ilalim ng gabay ng banal at kasalukuyang may pananagutan sa pamumuno ng pinakamataas na pananampalataya sa Water City. Nang harapin ng priestess ang totoong Sword Maiden, hindi niya maitago ang damdamin. Nagbigay siya ng mainit na pagtanggap sa grupo. Gayunpaman, inisip ni Goblin Slayer na masyadong matagal ang paikot-ikot na usapan at nais niyang dumiretso sa pangunahing nilalaman. Mabilis na lumipat ang kwento sa isang serye ng mga kakaibang pangyayari kamakailan. Isang batang babae ang natagpuan na puno ng sugat, mga bakas na nagpapakita na matagal siyang pinahirapan. Bagaman nais ni Goblin Slayer na suriin ng mabuti ang mga sugat upang tukuyin ang salarin, agad siyang pinigilan ng High Elf na natatakot na maaaring kumilos siya ng bastos. Ilang araw ang lumipas, dumarami ang mga kaso ng pagkawala, pag-atake, at maging pang-aabuso sa kababaihan. Lahat ay nagsimulang maging malinaw ng aksidenteng maligtas ng isang adventurer ang isa sa mga biktima habang nahuhuli ang salarin. Sa kanilang pagkabigla, ang salarin ay isang goblin. Matapos pag-usapan ng mainat ng grupo, napagpasyahan nilang ang mga luntiang goblin ay nagtatayo ng mga pugad sa ilalim ng Water City. Kinumpirma ito ng Sword Maiden na ibinunyag na nagpadala siya ng maraming tao upang mag-imbestiga noon ngunit wala ni isa ang nakabalik. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ng Sword Maiden ang makapangyarihang Pope na minsang katabi ng hero sa paglalakbay para sirain ang Demon Lord, ang isang malabong melodya. Ang kantang iyon ay umalingaw-ngaw sa paligid ng dumadaloy na tubig na parabang isinulat para kay Goblin Slayer, ang tauhang kilala sa kanyang matinding galit sa mga luntiang halimaw. Bagaman siya mismo ay hindi alam ang tungkol sa pagkakaroon nito, mula sa damdamin sa bawat salita, naunawaan ng Sword Maiden na siya ang tinutukoy. Hindi makatiis na hayaang lumala pa ang sakuna ng tahimik, lumapit ang Sword Maiden kay Goblin Slayer ng taimtim, umaasang tutulungan niya ang bansa na sinasalakay. Gayunpaman, ang Goblin Hunter na may tuyo at matatag na kalikasan, hindi napukaw ng mga pagmamakaawa o kasikatan, tumugon lamang sa pangakong ang lahat ng halimaw na nagtatago sa ilalim ng lupa ay ganap na lulupigin. Ang direktang, halos malamig na paraan ng pagsasalita ay nag-iwan sa babaeng Pope na nakatayo, nakatingin ng ilang segundo sa pagkabigla, hindi tiyak kung dapat ba siyang maging panatag o mag-alala. Pagkatapos, sinimulan ng adventurer group ang pagpaplano upang pasukin ang sistema ng paagusan sa ilalim ng lungsod. Isang tanong ang lumitaw, bakit hindi nakilahok ang hukbo sa paglaban sa mga goblin? Ang sagot ay mas simple kaysa sa inaasahan, ang militar ay palaging tiningnan ang mga goblin bilang mababang antas na nilalang lamang. Hindi karapat-dapat ipadala ang mga tropa dahil abala ang hukbo sa paghahanda upang harapin ang puwersa ng Demon Lord. Kaya, naghanda ang Sword Maiden ng detalyadong mapa ng sistema ng paagusan at ibinigay ito sa grupo ni Goblin Slayer. Pagkalikom ng lahat ng kinakailangang impormasyon, agad na nagpasimula ang Hunter. Bago umalis, hinawakan ng Sword Maiden ang priestess, tinatanong kung natatakot ba siya sa pagharap sa mga malupit na nilalang na may anyong tao, ngunit kumikilos na parang hayop. Umiiling lamang ang priestess dahil naniniwala siya na kasama si Goblin Slayer kahit ang pinakamasama ay malulutas. Sa madilim at basang lagusan, agad na lumampas sa inaasahan ng lahat. Sa halos kaunting lalim lamang, hinarap na ng grupo ang maraming alon ng mga ambush mula sa mga goblin. Ngayon, hindi na pabaya ang archer gaya dati, palaging binabantayan ang bawat pana matapos gamitin upang maiwasan ang pagkaubos ng mga sandata sa kalagitnaan ng laban. Maraming nakapaligid na pader ng bato ang bahagyang nakatulong sa grupo upang maiwasan ang atake mula sa likod. Habang pinag-uusapan ang mga kontrasukdulan, biglang tumaas ang tubig sa itaas, nagpapahiwatig ng kakaibang pangyayari. Lumabas na may grupo ng mga goblin na gumamit ng bangka upang lumapit, patuloy na nagpapaputok ng mga pana sa taguan. Agad nagtayo ang priestess ng magic shield upang humarap sa ulan ng mga pana.
Kumikilos ng kasing bilis ng kidlat, itinapon ni Goblin Slayer ang isang daga, tumama sa noo ng leader ng kalaban upang pigilan silang magamit ang sasakyan. Inutusan ang Lizardman na maghukay ng mga butas upang lulubugin ang bangka. Gayunpaman, magdudulot ito ng pagtaas ng dumi na madaling magbaha sa buong lagusan, kaya tinanggihan ang planong iyon. Sa halip, lumipat si Goblin Slayer sa isang hindi inaasahang sandata, isang garapon ng maanghang na pulbos. Itinapon niya ito diretsyo sa mga goblin na agad na naston. Agad pagkatapos, ginamit niya ang espada na isinumo ng Lizard Priest upang sumugod sa malapitang laban. Kasabay nito, sumuporta ang priestess sa pamamagitan ng paglusob upang magdulot ng abala, gamit ang kanyang mahabang at malakas na buntot upang hampasin ang maraming kalaban patungo sa tubig. Ang mga goblin na may mabigat na baluti ay madaling nahila sa ilalim, na nakapagligtas ng maraming lakas para sa grupo. Mula sa malayo, patuloy na tumutusok ang archer sa depensa ng kalaban gamit ang tumpak na mga pana, na malaki ang nabawas sa kanilang bilang. Isang pana na lumihis sa landas ay muntik na tumama sa kanya, ngunit maagap itong naharang ng priestess gamit ang sacred shield. Sa wakas, isinumo ng shaman ang isang napakalaking bato na sumamsam sa bangka ng goblin, na nagmarka ng matagumpay na kontra-atake ng grupo. Ngunit bago sila makagalak, lumitaw ang isang nilalang na mas kakaiba kaysa sa anumang goblin. Biglang lumitaw ang isang higanteng puting buhaya na mutante, nilamon halos lahat ng mga halimaw na nagpupumilit sa tubig. Walang nagawa ang adventurer group kundi umatras. Sa kanilang daan ng pag-urong, nadiskubre nila ang isa pang malaking bangka na may mas maraming goblin kaysa sa naunang pangkat. Sa napakadelikadong sitwasyong ito, bumuo si Goblin Slayer ng isang napakalakas at matapang na estratehiya. Hiniling niya sa priestess na gumamit ng magic upang ilagay ang isang maliit na ilaw sa buntot ng puting buhaya. Dahil sa maraming taon ng karanasan, alam niya ng mabuti na karaniwan sa mga goblin ang sundan ang pinagmumulan ng liwanag, iniisip na yon ay ang grupo ng adventurer. Naganap ang plano ayon sa inaasahan, agad na naging bangungot ang mutante buhaya para sa mga hangal na goblin na hindi nakilala ang nakamamatay na bitag na kanilang kinahulog. Matapos ang unang reconnaissance campaign, nagsimulang magkaroon ng hinala si Goblin Slayer. Katiyakang ang sewer system ay hindi natural na tirahan ng mga goblin, sapagkat kung talagang nanirahan sila doon ng matagal, walang nilalang na magtatangkang gumamit ng bangka, alam na malaki at mapanganib ang kanilang kapitbahay. Lahat ng palatandaan ay nagpakita na may nakatagong kamay sa likod ng lahat, na nagtutulak sa mga goblin upang maging kasangkapan sa mas malaking sabuatan. Nag-isip ang priestess na anyayahan ang lahat na mag-relax sa pampublikong paliguan. Ngunit karamihan sa mga adventurer ay nagbigay ng iba't ibang dahilan upang iwasan ito. Marami sa kanila ang pinili na bumalik sa tavern para sa inumin. Wala rin si Goblin Slayer dahil nasa daan patungo sa bukid upang magpadala ng liham sa kanyang kaibigang cowgirl. Iniwan mag-isa, nagpa siya ang priestess na magbabad sa mainit na paliguan, pinapahinga ang katawan habang nagbabalik tanaw sa maraming unang alaala sa kanyang papel bilang adventurer. Ang mga sandali ng buhay at kamatayan nang mailigtas siya ni Goblin Slayer sa tamang oras ay nanatiling malalim na nakaukit sa kanyang isipan. Habang hinahayaan ang kanyang kaluluwa na lumutang kasama ng tubig, pumasok ang isang kakaibang babae na ikinagulat ang priestess dahil sa eleganteng anyo, natatanging aura at payat na pangangatawan ng ibang tao. Ito ay walang iba kundi ang Sword Maiden, na matagal nang hinahangaan ng priestess bilang isang idolo sa hanay ng mga babaeng cleric. Sa masusing pagmamasid, hindi sinasadyang napansin niya ang maraming peklat sa likod ni Sword Maiden, bunga ng mga nakaraang laban na kanyang naranasan sa pakikipaglaban sa kakilakilabot na species ng goblin. Walang pag-aatubili, bukas na ibinahagi ni Sword Maiden ang sandali nang siya ay inatake ng mga halimaw dahil sa pansariling kapabayaan. Ngunit sa halip na sisihin o magpakita ng awa, maingat na tinanong ng priestess ang kalagayan ng iba na nagpapakita ng mabuting puso at delikadeza na kakaiba sa karamihan sa labas. Bago umalis sa paliguan, sinabi ni Sword Maiden ang isang bagay na patuloy na bumabagabag sa isipan ng priestess, isang pahiwatig na balang araw ay maaaring mawala si Goblin Slayer na mag-iwan ng isang puwang na hindi mapupunan. Ang pahayag na iyon ay bahagyang nagbunyag ng maraming mapait at traumatikong karanasan na dinaanan ni Sword Maiden sa kamay ng mabagsik na species. Sa Guildhall ng Water City, ang Archer ang naging sentro ng mga usisero at mausisang tingin dahil sa bihirang paglitaw ng isang berdeng buhok na elf sa gitna ng teritoryo ng mga tao. Bagaman hindi siya nagsalita, malinaw sa kanyang mukha ang paghamak sa mga lalaking tanging nakakaalam lamang gumawa ng walang kwentang pang-asar. Ang pangunahing layunin niya sa pagdating dito ay alamin kung naipadala na ba ni Goblin Slayer ang liham sa kanilang tahanan. Ngunit sa halip na sumagot, tahimik na nakatuon ang helmeted na mandirigma sa mission board, na parang sinusubukang subaybayan ang anumang abnormalidad. Kahit na ang lugar na ito ay may napakalawak na sewer network, walang misyon na may kaugnayan sa pag-aalis ng daga, na lalong nagpataas ng kanyang hinala.
Sa pagsisimula ng bagong araw, tumigil si Goblin Slayer at ang Archer sa pamilihan upang bumili ng mga kinakailangang kagamitan para sa biyahe sa maagang umaga. Nang magtipon ng grupo sa pasukan ng sewer system, nagulat ang lahat sa dalang gamit ni Goblin Slayer, isang maliit na kanari na maingat na inilagay sa hawla. Hindi ito ordinaryong alagang hayop kundi isang kagamitan para matuklasan ang nakalalasong gas. Ang ganitong uri ng ibon ay dating ginagamit ng mga sinaunang minero upang magbigay babala tungkol sa maruming hangin. Natutunan ni Goblin Slayer ang kaalamang ito mula sa isang matandang minero, at ngayon ay inilapat niya ito sa kampanyang ito dahil pinaghihinalaan niyang ang sinumang nasa likod ng mga goblin sa lugar na ito ay maaaring nagturo sa kanila ng paggamit ng lason. Ang plano ay lumusong pa sa itaas ng ilog upang hanapin ang tunay na mastermind na kumokontrol sa goblin horde at upang maiwasang masakal sa paligid. Layunin ng grupo na patayin muna ang pinuno upang masira ang organisasyonal na istruktura ng mga nilalang. Habang sinusundan ang mapa, aksidenteng nadiskubre ng grupo ang isang sinaunang relikya na minsang pag-aari ng mga mandirigmang nagpahinga noong panahon ng mga Diyos na umiral mga 4 na siglo na ang nakalipas. Bagaman ang arkitektura ng lugar ay may marubdob at sinaunang anyo, kaunti lamang ang interes ni Goblin Slayer sa historikal na halaga nito dahil ang kanyang pangunahing prioridad ay palaging pagpatay sa goblin. Ang relikya ay itinayo sa napakakomplikadong paraan na may magkakaugnay na mga pasilyo. Ang mga nakasarang pintuan ng bato at nakalilitong mga pasilyo ay idinisenyo upang pahirapan ang mga inosenteng nilalang na aksidenteng pumasok, mapagod, at unti-unting mamatay sa dilim. Ngayon, ang sagradong lugar na iyon ay nasakop na at naging pugad ng goblin na nagpadagdag sa panganib ng sitwasyon. Nang huminto ang grupo sa harap ng isang malaking tarangkahan na tila galing sa isang kwentong pambata, nakaramdam ng kakaiba ang Archer. Matapos ang sandaling pag-isip, nagpasya si Goblin Slayer na gumawa ng matapang na aksyon. Nang mapansin niya ang kakaiba sa pinto sa kanilang harapan, ginamit niya ang kanyang lakas upang sipa ang pasukan, na nagbunyag ng isang madilim na silid kung saan isang babaeng tauhan ang nakatali sa kanyang mga galamay, na nagbigay ng pakiramdam ng kagipitan na kusang nagtulak sa priestess na gustong agad siyang iligtas. Ngunit ito pala ay isang masalimuot na bitag na inihanda ng mga goblin, isang tuyong kalansay na may wig na nagsilbing pain. Pagpasok ng buong grupo, mabilis na isinara ng mga halimaw ang labasan at sinimulang punan ang buong espasyo ng isang uri ng nakalalasong gas. Ngayon, ang sitwasyon ay naging labis na kritikal. Ganap na nai-isolate ang koponan at napalibutan ng mga mapanganib na nilalang na naghihintay sa labas. Ngunit si Goblin Slayer, kilala sa kanyang masusing paghahanda, ay hindi nag-atubili. Ipinamahagi niya ang isang espesyal na piraso ng uling sa bawat miyembro ng grupo, ipinasok sa mga filter ng maskara upang mabawasan ang epekto ng nakalalasong gas. Kasunod nito, ibinigay niya sa shaman ang isang bag ng apog at nasunog na luwad. Kapag pinagsama, ang halo ay magiging konkreto, sapat na matibay upang iselyo ang mga butas ng bentilasyon kung saan pumapasok ang nakalalasong gas. Matapos ma-stabilize ang sitwasyon, sinamantala ng grupo ang pagkakataon na ilipat ang isang sinaunang kabaong na bato upang harangan ang pasukan, nililimitahan ang pag-akses ng mga goblin. Kahit na naubos na ang kanyang mahika, hindi umalis ang shaman sa kanyang pwesto, patuloy na nagtatapon ng mga bato upang suportahan mula sa likurang linya. Samantala, ang Lizard Priest at Priestess ay sunod-sunod na nagsummon ng isang Bone Dragon at Defensive Magic upang harangan ang pag-atake ng mga nilalang na may berdeng balat. Ang dating magulong espasyo ay biglang napatahimik, isang kahina-hinalang katahimikan ang bumalot sa silid, marahil bahagi dahil sa nakalalasong gas na tumagas sa labas na nakaapekto sa ilan sa mga nasa labas. Ngunit ang pangunahing puwersa ng atake ay patuloy na naghihintay ng tamang pagkakataon. Hindi naglaon, dumating ang mga alon ng goblin, umatake ng walang tigil. Pinamumunuan sila ng isang malaking nilalang, isang goblin champion, may lakas na katumbas ng maraming platinum rank na adventurer. Ang priestess, na kailangang panatilihin ang shield sa ilalim ng matinding presyon mula sa kalaban, ay nagsimulang mapagod. Agad na nagtungo sa harap si Goblin Slayer at ang priest upang bawasan ang presyon, maayos na pinapatay ang mga goblin isa-isa salamat sa kanilang malawak na karanasan sa labanan. Bagaman marami silang napatay na kalaban, ang tunay na panganib ay nagmula sa leader. Mabilis na kinuha ni Goblin Slayer ang isang nahulog na espada sa paligid at naghain ng nakamamatay na hampas na direktang tinatarget ang kalaban. Ngunit napakatalino ng kalaban, ginamit ang isa pang goblin bilang kalasag habang sumasagot sa pamamagitan ng mabigat na metal na pamalo, pinagsalpok si Goblin Slayer sa pader ng bato. Ang dugo na umaagos mula sa kanyang bibig ay nagpalunod sa priestess sa emosyon. Lubos niyang nawala ang kakayahan na panatilihin ang defensive magic, dahilan upang ang lahat ng kasamahan ay mapasok sa pagkakaikot habang sumugod ang maliliit na goblin mula sa lahat ng panig. Ang goblin champion ay diretsyo ng umatake sa priestess. Sa takot, bigla ang namutla at hindi makagalaw ang kanyang mga paa.
Hinawakan ng nilalang ang biktima, itinaas siya ng mataas at minunguya ng husto ang kanyang braso, dahilan upang sumigaw ng sakit ang priestess. Ang tunog at eksenang iyon ay agad na nagmulat kay Goblin Slayer mula sa kawalan ng malay. Bagaman may boses sa kanyang isipan na nagsasabing wala nang magagawa, tahimik siyang nagtangkang tumayo sa gitna ng guho. Mabilis niyang ininom ang recovery potion, at walang sinabi ay sumugod sa linya ng laban gamit ang kanyang bakal na kalasad. Itinaboy niya ang isang goblin na malapit nang patayin ang priestess, at pagkatapos ay lumapit sa skeleton na may wig mula sa nakaraang pangyayari, ginamit ang mga hibla ng buhok upang mahigpit na habiin ang garot. Inilagay sa lig ng Goblin Champion at patuloy na hinihila ng walang tigil. Ito ay isang tahimik na teknik ng pagpatay ng mga asasin, gamit ang tila walang silbing materyales upang tahimik na alisin ang target. Sa kabila ng patuloy na pag-agos ng dugo, hindi tumigil si Goblin Slayer hanggang halos maputol ng buo ang lig ng kalaban. Samantala, ang natitirang kasamahan ay unti-unting nakalaya at nakipag-coordinate sa isa't isa upang labanan ang natitirang Goblin Horde. Gayunpaman, bagaman pansamantalang humupa ang labanan, ang kanilang kapalaran ay nakasalalay ng lubos sa huling pagsisikap ni Goblin Slayer. Ang galit na malinaw sa kanyang mga mata ay sa wakas na pilitang umatras ang Goblin Champion. Umakyat sa pagtakas kasama ang ilang natitirang kasamahan, pansamantalang nakaligtas ang grupo sa buhay o kamatayan na sitwasyon. Umulong si Goblin Slayer sa tabi ng priestess, pinapalubag ang loob ng maliit na dalaga na kamakailan lamang ay nakaranas ng matinding pisikal at emosyonal na trauma. Ang kanyang sugat ay pansamantalang napagaling ng Lizard Priest, ngunit bago pa man sila makalanghap ng ginhawa, muling bumagsak si Goblin Slayer, nawalan ng malay dahil sa labis na pagdurugo mula sa kamakailang laban sa buhay o kamatayan. Sa sandaling iyon ng panganib, habang nakahiga siyang hindi gumagalaw matapos ang madugong labanan, biglang sumiklab sa isipan ni Goblin Slayer ang malalim na agos ng mga alaala. Nakita niya ang kanyang sarili noong kabataan, isang mahina at takot na bata na walang lakas ng loob na hilahin ang kamay ng kanyang kapatid upang makatakas mula sa maruming mga kamay ng mga halimaw. Nang muling lumitaw sa kanyang mga mata ang imahe ng kanyang kapatid na naging laruan ng mga masasamang nilalang na iyon, ang pagsisisi na hinaluan ng kawalang lakas ay nagliyab tulad ng apoy na sumisira sa inosenteng kaluluwa ng batang iyon. Sa gitna ng takot, lumitaw ang misteryosong guro, isang dating Goblin Shaman. Hindi lamang siya tagapagturo sa labanan kundi isang awakener rin. Humagis siya ng isang malamig na dakot ng nyebe direkta sa mukha ng maliit na estudyante upang pilitin siyang harapin ang sariling takot. Sa kakaibang sesyon ng pagsasanay na iyon, isang hamon ang iniharap, mga tanong na tila simple, ngunit naglalaman ng malalim na kahulugan. Ang maling sagot ay magreresulta sa pagbagsak ng mga bloke ng yelo sa ulo. Ang unang tanong ay tungkol sa isang bagay na palaging nagtatago sa likod ng mga hindi sapat ang lakas. Sumagot si Goblin Slayer, tainga. Sa kabutihang palad, tama ang sagot na iyon. Para sa huling tanong, iniharap ng guro ang mas mahirap na pagsubok, ano ang dala niya sa kanyang bag. Nanatiling misteryo ang sagot, ngunit ang huling payo para sa bata ay matutong makita ang kaloob-looban ng lahat ng bagay, lampas sa panlabas na anyo. Pagkagising mula sa panaginip na puno ng alaala, natuklasan ni Goblin Slayer na ang kanyang katawan ay magaspang na nabandage. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog ang priestess, ang kanyang mga damit ay ganap nang naalis. Tahimik niyang hinila ang kumot upang takpan ang marupok na katawan ng batang babae. Pagkatapos ay iniwan niya ang kama at umupo sa isang sulok upang magmuni-muni. Di naglaon, dumalaw si Sword Maiden. Itinataas ng mataas na ranggong priestess ang ilang tanong tungkol sa kakaibang karanasang katatapos lamang, kung saan 3 tao ang natutulog sa iisang kama nang walang kahit isang piraso ng tela na bumabalot sa kanilang mga katawan. Naramdaman ba niya ang kakaiba? Ngunit para sa isang matatag na tao tulad ni Goblin Slayer, ito ay walang iba kundi isang tradisyonal na paraan ng magic recovery kapag ang kaluluwa ay lubhang nasira. Tanging ang pagiging malapit sa iba ang makakapagbalik sa nabubulok na bahagi ng tao. Pagkatapos, bahagyang nagbigay si Sword Maiden ng pahiwatig tungkol sa malungkot na kwento na nangyari sa kanya maraming taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, siya ay nahuli ng isang hukbo ng mabagsik na goblin, mga nilalang na kumuha ng lahat mula sa dangal hanggang sa kalooban para mabuhay. Mula sa kalaliman ng kawalan ng pag-asa, lumitaw sa kanyang alaala ang isang mahinang imahe ng binatang naka-iron armor, isang malabong figura sa gitna ng bangungot. Tahimik niyang itinanghal ang tanong kung totoong dumating ang taong iyon upang iligtas siya bago umalis sa silid ng tahimik. Samantala, nagsimulang gumising ang priestess, nagpanik nang matuklasan ang kanyang nakakahiya na kalagayan. Gayunpaman, tahimik lamang na inobserbahan ni Goblin Slayer ang sugat niya upang matiyak na walang seryosong komplikasyon. Pagkatapos ng nakakailang sandaling iyon, hindi inaasahang pumasok ang grupo ng mga kaibigan upang suriin ang kanilang kasamahan na kakabalik mula sa bingit ng kamatayan. Sa pagkakita na buo pa rin ang grupo, bahagyang nabuhay ang kanilang mga espiritu.
Sa magaan na pagkain pagkatapos nito, tinupad ng mga kabataang kaibigan ang kanilang naunang pangako sa pamamagitan ng sabayang pagkain bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa pangangaso sa kaaway. Ang destinasyon sa pagkakataong ito ay ang ilalim ng kanal, kung saan nagtatago ang Goblin Champion gamit ang natitirang mata. Nagpasya ang tatlong kasama, Elf, Dwarf, at Lizard, na mag-recon muna upang makapagpahinga sina Goblin Slayer at ang Priestess para sa isa pang araw. Nakakagulat, sa unang pagkakataon, tunay na ipinakita ng mandirigmang palaging nag-aalinlangan ang tiwala niya sa kanyang mga kasama. Sa pagpunta sa Forge upang suriin ang mga sandatang nasira sa nakaraang labanan, sinubukan ng Priestess na makipag-usap sa kanyang tahimik na kasamahan, ngunit sumagot lamang si Goblin Slayer ng ilang maikling malamig na pangungusap, sa puntong halos gusto ng dalaga na sampalin siya gamit ang kanyang sandal. Gayunpaman, ipinangako niyang susubukan niyang baguhin ang paraan ng pakikipag-usap upang hindi siya maramdaman ng dalaga na parang invisible. Huminto ang dalawa sa harap ng isang pandayan, kung saan nagpasya ang Priestess na ipaayos ang kanyang chainmail armor, isang regalo na minsang nakatanggap ng tanging papuri mula kay Goblin Slayer. Bagaman pinaalalahanan siya ng panday na palitan na lamang ng bagong set, iginiit ng Priestess na panatilihin ito. Nang aksidenteng matuklasan ng panday na ang kliyente sa harap niya ay isang silver rank na adventurer, isang mandirigmang tanyag sa buong rehiyon dahil sa kanyang obsesyon sa goblins, biglang naging tensyonado ang atmosfera sa workshop. Bagaman tahimik, mabilis na nag-alok si Goblin Slayer ng malaking halaga upang mapabilis ang pagkukumpuni ng armor. Dahil naunawaan niyang hindi na ganoon katiwasay ang kasalukuyang kagamitan tulad ng dati, hindi siya nag-atubiling gumastos ng higit pa para bumili ng bagong espada. Matapos ang lahat sa Forge, naglakad sila ng Priestess sa mataong kalye sa gitna ng Water City. Sa pagkakataong iyon, natuklasan nilang may isang stall na nagtitinda ng kakaibang dessert na malinaw na nakasulat sa karatula ang pinagmulan mula sa isang bansang banyaga sa kanila. Nang makita ang makinis at natutunaw na cream sa bato nilang mangkok, hindi maitago ng dalagang babae ang kanyang pagkamausisa. Habang lumalapit sila, kumalat ang malamig at kaaya-ayang amoy, kaya't nagpasya silang tikman ito. Ibinahagi ng nagtitinda ang isang kakaibang lihim. Gumagamit sila ng timpla na nagbabalansi sa apoy at tubig, hinaluan ng kaunting sariwang gatas, kaya nabuo ang malambot at makinis na cream na ito. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng maraming lumang bubong, umupo ang dalawa sa hagdanan, tinatangkilik ang dessert habang nag-uusap tungkol sa mga naranasan at sa mga haharapin pa nila. Sa bihirang sandaling ito ng kapayapaan, bigla niyang ikinuwento ang isang karanasan kung kailan siya labis na natakot at hindi matapang natawirin ang isang madilim na lupain, kahit napilit siyang tinukso ng kanyang kapatid at kaibigang kabataan. Bagaman nasaktan sa pangungutya, sa huli ay siya mismo ang tumawid, hindi upang patunayan ang anuman sa iba kundi upang malampasan ang kanyang sariling hangganan. Ipinahayag ni Goblin Slayer ang pagpapahalaga sa pakikisalamuhan ng Priestess. Gayunpaman, ayaw niyang isakripisyo siya ng dalaga para sa sinuman, kasama na siya mismo. Gayunpaman, pinili ng Priestess na kumilos hindi para sa sinuman kundi para sa kanyang sariling paniniwala at kagustuhan, hindi dahil sa inaasahan ng kahit sinong lalaki. Mabilis niyang nilamon ang natitirang cream at marahang iminungkahi na pareho na silang umuwi. Samantala, ang isang espesyal na order na matagal nang inihanda ni Goblin Slayer ay sa wakas dumating, salamat sa tulong ng isang kakilalang kapatid mula sa Merchant Guild. Hindi maitago ng tagahatid ang kanyang pagkalito sa desisyon na bumili ng bagay mula sa malayong lungsod dahil lamang sa kakaibang lambot nito. Ngunit para kay Goblin Slayer, kahit ang pinakamaliit na detalye ay may mahalagang kahalagahan sa pagharap sa mga halimaw na isinilang mula sa kadiliman. Ang mga bagay na iyon ay hindi lamang para sa paglipol ng mga goblin, kundi nagsilbi rin para sa matapang na mga plano sa hinaharap. Sa ibang lugar, sa pamilyar na bukirin, nagpakita ng pag-aalala ang matandang tiyuhin habang tinatalakay ang posibilidad na balang araw, maaaring bumaligtad ang sitwasyon, laban sa kanila ang maliliit na nilalang na iyon. Ngunit nanatiling matatag ang kanyang pamangkin sa paniniwala na tiyak na babalik ang espesyal na kaibigan dahil ito lamang ang kanyang pamilyar na tahanan. Pagbalik sa grupo, matapos makuha ang kumpletong impormasyon mula sa reconnaissance ng tatlong kasama, nagpatuloy sila ng mas malalim sa sinaunang guho. Sa pagkakataong ito, dinala ni Goblin Slayer ang isang malaking bag ng pulbos at isang espesyal na likhang lampara ng langis bilang pamalit sa mga sulo. Habang nag-eksplora, natuklasan ng grupo na ang silid sa unahan ay naglalaman ng isang napakapanganib na nilalang, isang bagay na hugis, isang nakakagimbal na nakausling mata. Sa sandaling ihagis ng priest ang isang bato, agad itong naglabas ng enerhiyang sinag na sinunog ang pader ng bato. Ang nagpag-ingat sa grupo ay hindi lamang ang kakayahang sumira, kundi pati ang kakayahang pawalang bisa ang mahika ng deformadong nilalang. Si Goblin Slayer, gaya ng dati, ay nagpakita ng nakabubulat na estratehiya. Ilihis ang mata gamit ang pana at palaso, pagkatapos ay idirekta ng shaman ang atensyon nito sa pamamagitan ng alok ng alak, at pagkatapos ay gagamitin ng lahat ang pagkakataon upang makatakas.
Samantala, tahimik niyang pinakalat ang pinong pulbos sa buong silid, isang bagay na maaaring maging bomba kung maaktibo sa isang nakasarang kapaligiran. Ang priestess ang humawak ng pinakamahalagang papel sa pagharang, nagtatag ng isang magic barrier upang isara ang labasan. Pinilit ng plano ang halimaw na magmaneho lamang sa loob ng espasyong puno ng pulbos. Naabot ng plano ang rurok nang maglunsad ang halimaw ng enerhiyang sinag na tumama sa Bone Dragon na nakahiga sa loob na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Dahil dito, sinunog ng sariling kapangyarihan ng matahalimaw ang sarili nito na ginawang nakamamatay ang simpleng ideya. Gayunpaman, ang agad na nakatawag pansin sa kanila pagkatapos ay hindi ang labi ng nilalang, kundi isang sinaunang salamin na nakasabit sa pader ng bato. Bagaman hugis ordinaryong salamin, naglalabas ito ng malinaw na mistikal na aura. Sa labas, ang salamin ay walang kaibahan sa isang karaniwang dekorasyon. Ngunit nang aksidenteng hinawakan ng priestess ang ibabaw nito, lumitaw ang isang nakakagulat na imahe na nagpapakita ng eksena mula sa kabilang panig kung saan naninirahan ang komunidad ng goblin. Kasama ang kakaibang mga bangkang ginagamit nila sa paggalaw, walang duda, ito ay isang bihirang artipakto, nagsisilbing special getaway na nagdadala sa gumagamit sa isang tiyak na lugar. Ang halaga nito ay lampas sa anumang karaniwang sukatan, sapagkat hindi lamang ito isang sinaunang relic, kundi isang maalamat na kayamanan. Ngunit ang pag-iral nito ay nagtago ng maraming misteryo. May isang taong sadyang nagdala ng mga halimaw sa lugar na ito, ginabayan sila sa paggamit ng mga paraan ng transportasyon, at inihanda pa ang isang kakilakilabot na nilalang bilang bantay. Ipinapakita nito na ang buong plano ay pinaghandaan na noon pa man na may malinaw na layunin. Bagaman napakaraming tanong ang nanatiling walang sagot, hindi ito ang tamang oras upang imbestigahan ang pinagmulan ng mastermind. Ang malaking pagsabog kanina ay nakatawag pansin sa mga kalapit na goblin na dumating sa papalaking bilang. Biglang naalala ni Goblin Slayer ang turo ng kanyang guro, laging alamin kung ano ang hawak mo. Agad niyang nirepaso ang lahat ng kagamitan na dala upang kalkulahin ang planong tugon. Kahit gaano pa man kabigat ang sitwasyon, nanatili siyang matatag sa paninindigan na hindi mauulit ang pagkahulog sa parehong bitag tulad ng dati. Mabilis na naghanda ang grupo ng matibay na depensa upang harapin ang labanan. Bagaman nanginginig ang Archer sa pag-alala sa kanyang karanasang muntik ng ikamatay. Sa pagkakataong ito, nakatulong ang masusing paghahanda upang mapanatili niya ang kanyang diwa. Sunod, sinuri ng bawat kasapi ng grupo ang natitirang kapangyarihan ng kanilang mahika. Naghanda ang shaman ng isang huling spell para sa pinakakrusyal na sandali, habang ang priest ang tumanggap ng tungkuling tanggalin ang salamin mula sa pader at magsumon ng dragon skeleton upang protektahan ang high elf. Samantala, ang green-haired na Archer ay may misyon na patayin ang maraming goblin hanggat maaari mula sa malayo. Nang maayos na ang lahat ng plano, nagsimulang dumaloy ang mga halimaw na parang baha. Sinimulan ni Goblin Slayer ang labanan sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng mga diversionary strike. Tinutulungan ang High Elf na makapag-focus sa pagpatay sa maraming target. Bagaman nakapatay ang grupo ng medyo maraming kalaban, nanatiling napakalaki pa rin ang bilang ng mga kaaway. Patuloy na hinila ng Archer ang kanyang bowstring hanggang sa halos pamamanhid ang kanyang braso. Sa panahong ito, pinigilan ang dragon skeleton na sinumon ng priest ang maraming poisoned arrows na pinaputok ng mga halimaw. Habang unti-unting tumitindi ang labanan, lumitaw ang Goblin Champion, pinilit si Goblin Slayer na harapin ito ng direkta upang maakit ang pansin. Habang sumugod siya upang patayin ang ilang ordinaryong goblin, sinubukan niyang sabay na kunin ang mga palaso para sa Archer. May ilang kalaban na nakalusot sa depensa. Pinilit ng shaman na gamitin ang mga bato upang direktang tamaan sa ulo ang mga nakalusot na kalaban upang mapigilan sila. Nang mapagtanto ng priestess na tila nanonood lamang siya nang hindi gaanong nakakatulong, nagpasya siyang sumugod upang tulungan ang priest na tanggalin ang salamin. Muling inihagis ng Goblin Champion ang kanyang sandata kay Goblin Slayer, ngunit nakaiwas siya at umatras upang akitin ito sa lugar kung saan maraming goblin ang nakatayo, sanhi upang aksidenteng tamaan nito ang mga kasamahan, binabawasan ang puwersa ng kalaban. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagtitiis, matagumpay na natanggal ng priestess at priest ang salamin mula sa orihinal nitong posisyon. Sa ilalim ng mga utos ni Goblin Slayer, agad nilang itinutok ang mukha ng salamin paitaas sa kisam ng sinaunang guho. Doon pumasok ang shaman sa isang kritikal na papel. Nakita ng Goblin Champion na may ginagawa ang grupo ng adventurer na delikado. Mabilis itong sumugod upang atakihin ang dwarf, ngunit isang perpektong ihagis na daga mula kay Goblin Slayer ang tumama, nagdulot ng pagkawala ng ilang daliri. Hindi sinayang ang pagkakataon, sunod-sunod na ginamit ng shaman at priestess ang mga bato upang tamaan ang mahihinang punto ng kisam, sanhi upang unti-unting umalog ang istruktura sa itaas. Gamit ang kanyang huling incantation, pinadilim ng priestess ang paningin ng natitirang goblin. Nang handa na ang lahat, ginamit ng shaman ang buong lakas upang pabagsakin ang buong kisam ng relikya,
dinurog ang lahat ng natitirang halimaw sa ilalim ng lupa at bato. Dahil naituro pa itaas ang mukha ng salamin, ang lahat ng bumagsak na lupa at bato ay hindi nakasama sa grupo ng adventurer, kundi direktang naipadala sa huling base ng Goblin Horde. Hindi ipinakita ng pangunahing tauhan ang labis na interes sa bihirang item na nakuha ng grupo pagkatapos ng mabagsik na laban. Ang higit na nakabahala sa kanya ay ang pagtupad sa pangako niya sa Archer sa buong labanan. Hindi niya ginamit ang nagangalit na apoy, malulupit na lason, o maruming tubig upang atakihin ang mga halimaw. Gayunpaman, sa halip na isang salita ng pasasalamat, pinatumba siya ng Elven Girl diretso pababa sa isang kalapit na mabatong bangin sa pamamagitan ng isang sipapuno ng pagkadismaya. Pagkatapos makumpleto ang kampanya, hinarap ni Goblin Slayer si Sword Maiden, ang babaeng minsang may titulong hero matapos patayin ang Demon Lord, upang magtanong tungkol sa ilang kahina-hinalang bagay, lalo na tungkol sa kakaibang salamin at sa nilalang na nagbabantay dito. Hindi dahil siya ay partikular na mapanuri, kundi dahil alam niya kung paano lapitan ang tamang tao upang mangalap ng impormasyon. Ang dahilan kung bakit si Sword Maiden ang unang pinili niyang tanungin ay may partikular na dahilan, maraming kahina-hinalang pangyayari ang nagsimula mula sa kanya. Isa sa mga palatandaan na nagpataas ng hinala ni Goblin Slayer ay ang paglitaw ng higanteng puting nilalang, ang albino alligator, na wala namang intensyong atakihin sila kundi itaboy lamang ang mga intruder mula sa lugar na binabantayan nito. Kung walang koneksyon sa sistema ng proteksyon, bakit ito nakialam ng lapitan nila ang salamin? Dagdag pa rito, sa kabila ng napakalawak na sistema ng Imburnal, wala pang adventurer na nakapunta roon o naitalaga sa anumang misyon sa paglilinis, isang tunay na kahina-hinala. Sa huli, kinailangan ni Sword Maiden na isiwalat na ang paglitaw ng salamin sa lugar na iyon ay resulta ng sinadyang sabuatan. Isang dating alagad ng Demon Lord ang tahimik na naglagay nito upang buksan ang portal at magpatawag ng mga halimaw. Ngunit sa kabutihang palad, pinatay ng hero ang Mastermind bago pa man maisakatuparan ang kanyang planong paghihiganti. Gayunpaman, si Sword Maiden, na nakaranas ng mga goblin maraming taon na ang nakalipas, ay patuloy na nagdadala ng malalim na takot. Bilang isang pinarangalan bilang hero, ang humingi ng tulong dahil sa karaniwang nilalang tulad ng goblin ay nagdulot sa kanya ng hiya at kahihiyan. Bagaman alam ng kanyang puso na ang banta ay mas delikado kaysa sa itsura ng mga nilalang, ang salamin, pinagmulan ng unang gulo, ay nakalaan upang ibigay sa grupo ni Goblin Slayer bilang anyo ng pagkilala. Ngunit sa halip na itago ito, pinili niyang takpan ang ibabaw ng salamin ng konkreto bago ito ibalik sa orihinal na lugar. Sa ganitong paraan, wala nang makikinabang sa kakayahan nitong mag-teleport sa hinaharap. Ang misteryoso ngunit epektibong aksyon na ito ay pinatawa lamang si Sword Maiden dahil simple ngunit labis na lohikal. Sa pagtatapos ng pulong, may pag-asa si Sword Maiden na kung sakaling muli siyang mapahamak, tutulong si Goblin Slayer. Ngunit ang sagot niya ay hindi katulad ng inaasahan, hindi niya ipinangako na sasaluhin siya, kundi nagpa siya lamang na lipulin ang lahi ng mga goblin kahit pa sila ay umiiral lamang sa kanyang mga bangungot. Ang pahayag na iyon ay nagdulot kay Sword Maiden ng pakiramdam na parang nabunot ang mabigat na pasanin dahil kahit papaano, alam niya na nailagay niya ang kanyang tiwala sa tamang tao. Kinabukasan, bumalik ang grupo sa bayan kung saan sila nakatira, hawak ang mahalagang gantimpala. Bagaman hindi maliit ang halaga, nagpakita pa rin ng panghihinayang ang Lizardman na hindi na itago ang teleportation na kayamanan. Sa kabilang banda, ang shaman ay basta nakaligtas na at makainom ng ilang baso ng magandang alak, sapat na para maramdaman ang kabuuan ng buhay. Ang priestess ay nagkaroon ng bihirang sandali ng kapayapaan nang bigla niyang mapansin ang isang balahibo na nahulog sa buhok ni Goblin Slayer. Akala niya ay natutulog na ito kaya maingat niyang nilapitan upang pulutin ito para sa kanya. Hindi inaasahan, siya pala ay gising pa, at ang mas nakabugulat sa lahat ay nais niyang subukang gumawa ng matamis na pagkain na narinig niya sa Water City, cream na gawa sa gatas. Ang bagong ideyang ito ay labis na ikinatuwa ng parehong Lizardman at Shaman. Ang Archer, na karaniwang tahimik kapag inimbitahan sa pagkain, ay hindi nakatago ang interes sa ilalim ng unti-unting natatapos na kapaligiran ng digmaan. Ang dakilang pangkat ng mga mandirigma, tinaguriang mga bayani, ay unti-unting sumusulong matapos ang mahirap na paglalakbay. Ang layunin nila ay wasakin ang natitirang puwersa ng Demon Lord, ang pinakamalaking natitirang banta ng halimaw sa sangkatauhan. Samantala, sa isang lugar na malayo sa pangunahing labanan, tahimik na ipinagpapatuloy ng isang tao ang kanyang sariling kwento. Si Goblin Slayer, dala ang walang kupas na obsesyon, ay lubos na nalunod sa mga alaala, mga guni-guni na kaugnay ng bahagi ng buhay na tila nailibing na ng panahon. Noong siya ay bata pa, minsang pinangarap niyang lumabas sa mundo, maging isang bayani, o kahit isang tunay na adventurer. Ngunit noong araw na ang kanyang minamahal na kapatid na babae ay malupit na pinahirapan ng mga berdeng goblin at kalaunan ay pinaslang, lahat ng mga pangarap na iyon ay naglaho.
Ang galit na inalagaan mula noon ay nagbago sa kanya bilang isang taong nabubuhay para sa iisang layunin, ang puksain ang lahat ng goblin sa mundong ito. Minsan, pinayagan niyang mangibabaw ang selos sa kanya ng husto, hanggang sa ang kanyang kapatid na babae ang kinailangang aliwin siya. Siya ang unang nagturo sa kanya kung paano kontrolin ang emosyon, matutong hindi magselos, kung hindi ay magiging kasing pangit niya ng mga berdeng duwende na kanyang kinamumuhian. Noong gabing iyon, niluto ng kanyang kapatid ang isang napakagandang nilagang sabaw. Isang simpleng alaala na siya ring huling pagkakataon na nasiyahan siya sa isang pagkain na inihanda ng kanyang kapatid. Pagkagising sa kasalukuyang buhay, ipinagpatuloy ni Goblin Slayer ang kanyang pamilyar na gawain ng pagsusuri sa mga bakas ng halimaw sa paligid ng bukirin kung saan siya nagtatrabaho. Tinawag siya ng kanyang kaibigang bata mula pagkabata, si Cowgirl, para sa agahan. Habang nag-uusap, ipinahayag ng tiyuhin ni Cowgirl ang ginhawa ng marinig na natalo na ang Demon Lord. Gayunpaman, kahit na ipinagdiriwang ng labas na mundo ang tagumpay, hindi binitiwan ni Goblin Slayer ang kanyang pagbabantay. Sa kanyang mga mata, ang mga goblin ay nananatiling potensyal na banta na hindi dapat baliwalain ng sinuman. Pagkatapos ng agahan, nagpasya si Goblin Slayer na pumunta sa bayan kasama si Cowgirl, bahagyang para mamili at bahagyang upang tingnan kung may mga misyon sa pagpuksa ng goblin na naipost sa board ng guild. Ngayon, lumabas siya ng hindi suot ang pamilyar niyang baluti, na lumikha ng isang kakaibang imahe na nag-udyok sa isang adventurer na may sibat na karaniwang nasa guild na makipag-usap sa kanya nang hindi nakikilala ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Inakala ng taong iyon na ang isang tao na walang armas o baluti ay hindi maaaring maging isang tunay na adventurer. Pagkatapos noon, malakas niyang ipinagyabang kung paano ang mga tulad niya ay patungo sa hilaga upang habulin ang natitirang puwersa ng Demon Lord sa paghahanap ng katanyagan. Sa kabutihang palad, isang babaeng mage na dati nang kasama ang adventurer na may sibat ay agad siyang nakilala. Ipinaalam niya sa adventurer na ngayong araw ay walang mga misyon na may kinalaman sa mga goblin. Pagkatapos, bumalik si Goblin Slayer sa forge upang kunin ang isang ekstrang set ng baluti mula sa matandang panday. Tumingin siya sa gasgas na kagamitan, tila kagaya ng kinalaban ng mga kuko ng halimaw, at hindi maiwasang magmumurang tungkol sa paraan ng labanan na sobrang tindi. Habang naglalakad, aksidenteng nasilayan ni Goblin Slayer ang isang sesyon ng pagsasanay sa isang bukas na lugar malapit sa guild. Isang silver-ranked adventurer ang nagtuturo ng mga kasanayan sa labanan sa dalawang batang sundalo. Kitang-kita na parehong bago sa propesyon, at bagaman hindi magkakilala, isang Holy Knight na nakatayo malapit ay nagsimulang makipag-usap kay Goblin Slayer. Sa katunayan, ang mga baguhang sinasanay ay hindi mula sa unit ng Holy Knights, at wala rin silang kaugnayan sa veteranong nagsasanay sa malapit gamit ang malaking greatsword. Ang dalawang bihasang individual ay nais lamang ipasa ang kanilang kasanayan sa susunod na henerasyon. Nang makita nila ang mga matang inosente at mausisang ng mga kabataan, kitang-kita ang kanilang pagnanais matuto sa mga mata ng batang lalaki na nawalan ng kanyang espada. Tahimik na pinagmamasdan ang sesyon ng pagsasanay ng hindi lumilingon. Kasabay nito, pumasok ang priestess sa guild sa gitna ng abalang sandali. Binati siya ng receptionist na si Gilgon nang may bahagyang ngiti, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon nang malaman na ang hinahanap niya ay si Goblin Slayer. Hindi maitago ng priestess ang kanyang damdamin nang marinig ang tungkol sa mga kamakailang misyon na may kinalaman sa Water City, na nagpapaalala sa kanya ng bihirang payapang sandali nang siya ay nakasandal sa kanyang pamilyar na kasamahan sa isang tahimik na gabi. Sa puntong ito, iniabot ni Gilgon sa kanya ang isang liham mula sa Water City, ang nagpadala ay ang madre na si Sword Maiden. Parehong naintriga ang priestess at si Gilgon tungkol sa nilalaman ng isinulat ng Archbishop na si Sword Maiden, ngunit mabilis na inilagay ni Goblin Slayer ang liham sa kanyang bulsa. Sa puntong ito, dumating na rin ang pamilyar na mga kasamahan sa guild. Nais nilang imbitahan si Goblin Slayer sa isang maliit na selebrasyon sa okasyon ng muling pagkikita ng grupo. Sa simula, tumanggi siya dahil may ipinangako siya kay Cowgirl na pribado. Gayunpaman, dumating siya agad pagkatapos noon, kaya hindi na niya maikaila pa. Mabilis na umupo ang grupo sa mesa, kumakain habang pinag-uusapan ang magandang balita. Kamakailan lamang, isang batang bayani ang nakapatay sa Demon Lord at kinilala ng Adventurers Guild bilang ika-10 platinum-ranked adventurer sa kasaysayan. Nagpatuloy ang masiglang atmosfera ng itaas ng shaman ang kanyang baso, inaalok kay Goblin Slayer ang isang tasa bilang selebrasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya uminom, kaya binigyan siya ni Gilgon ng bote ng pulot, isang nakakapagpasiglang inumin na angkop matapos ang matinding labanan. Ipinahayag ni Goblin Slayer ang layuning bumili pa ng ilang bote bilang paghahanda para sa susunod na pangangaso ng goblins. Ang antas ng kanyang obsesyon sa species na ito ay tunay na ikinagugulo ng marami. Sa panahong ito, pumasok din ang grupong may hawak na great sword para sa tanghalian, kusang pinasagot nila ang pagkain para sa mga rookie na nagsanay buong umaga bilang paraan upang hikayatin ang kanilang espiritu.
Samantala, ibinahagi ni Gilgon na may plano ang guild na magtayo ng opisyal na training center para sa mga bagong adventurers. Pangangasiwaan ito ng mga veteranong mandirigma, parehong maghahati ng karanasan at kikita ng karagdagang kita upang mapanatili ang kanilang kabuhayan pagkatapos ng pagreretiro. Habang nagiging masigla ang pag-uusap, biglang lumingon si Gilgon upang paalalahanan si Goblin Slayer na kung ipagpapatuloy niya ang kanyang padalos-dalos na gawain gaya ng dati, hahanap siya ng paraan upang pansamantalang pigilan siya sa kanyang propesyon, sapat na upang magbalik loob. Bagaman banayad ang banta, nagdadala ito ng malinaw na pag-aalala na walang sinuman ang maaaring tanggihan. Sa wakas, nagtapos ang pagtitipon sa isang mainit na atmosfera. Umalis sina Goblin Slayer at ang Priestess sa guild, bumalik sa farm kung saan pansamantalang naninirahan. Sa daan pabalik, binuksan niya ang liham mula sa babaeng swordsman na minsang nakasama niya. Ang nilalaman nito ay ilang linya lamang na nagtatanong tungkol sa kanyang kalusugan, kasabay ng paalala na laging maging maingat dahil kahit natanggal na ang Demon Lord, ang mga natitirang puwersa ng Demon Army ay nagtatago pa rin sa iba't ibang lugar. Tulad ng sinabi niya, ang bahaging ito ay hindi pa talaga katapusan. Bumagsak ang gabi, at habang nagniningning ang buwan sa langit, mahinahong hinila ni Cowgirl si Goblin Slayer upang ilagay ang kanyang ulo sa kanyang kandungan. Tahimik ang paligid, dahan-dahang humahaplos ang hangin sa bukirin. Hindi siya nagmamadali, tahimik lamang na nakatingin sa kanya, umaasang ang kasama na minsang tumayo sa tabi niya sa mga panganib na buhay o kamatayan, ay sa lalong madaling panahon ay maiisip na panahon na upang mag-isip tungkol sa hinaharap. Tungkol sa isang bagay na lampas sa buhay na kilala lamang sa pangangaso ng goblin. Dahil maging mandirigma man o bayani, sa huli ay napapagod din ang bawat isa. Ngunit kinabukasan, bumalik ang lahat sa dati nitong dalaw. Habang sinusuri ang paligid ng farm, natuklasan ni Goblin Slayer ang isang serye ng kakaibang mga yapak na patungo sa kabubatan. Ang mga pamilyar na bakas na ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi maikakaila, hindi huminto ang mga Green Goblins. Ito na ba ang huling labanan sa paglalakbay ng mga ngaso na nabubuhay para sa isang layunin, ang ganap na lipulin ang mga halimaw na nagtatago sa dilim? Sa isang payapang umaga, naghahanda si Cowgirl ng almusal sa simpleng kusina. Bahagyang umiti ang dalaga habang kumakalat ang bango ng piniritong tinapay sa paligid. Biglang, mabilis na bumukas ang pinto. Pumasok si Goblin Slayer. Mabigat at may pagka-urgent ang kanyang tinig nang ipahayag ang isang mapanganib na tuklas. Habang minomonitor ang paligid, natuklasan niya ang hindi mabilang na maliliit na yapak na nakakalat malapit sa farm, nagpapahiwatig ng isang hordang scout goblin na papalapit mula sa gilid ng kagubatan. Batay sa karanasan na naipon sa maraming taon ng pakikipaglaban, malinaw niyang tinaya na tanging isang leader na may mataas na talino lamang ang may kakayahang utusan ang grupong ito. Maaaring ito ay isang Goblin Lord, isang bihirang individual sa mababang uring species, ngunit may higit na katalinuhan at lakas. Kung ang labanan ay nasa loob ng dungsyon, kung saan ang masikip na teritoryo ay nagpapahirap sa kanila na mag-organisa ng kontra-atake, ang paglipol sa 100 goblin ay hindi magiging problema. Ngunit ang kapatagan sa paligid ng farm ay ganap na naiiba, maluwang na espasyo, walang hadlang, walang matatagong lugar. Ang kakayahang magbago-bago at ang malaking bilang ng kalaban ay imposible para kay Goblin Slayer na harapin mag-isa. Ayon sa kanyang hula, maaaring maganap ang atake ngayong gabi o sa susunod na gabi. Masyadong agarang maghanap ng tulong sa oras. Naiintindihan ni Goblin Slayer ang kanyang mga limitasyon ng malinaw. Wala siyang taglay na pambihirang kakayahan tulad ng mga platinum rank na individual, lalo na kung ikukumpara sa hero na katatapos lang lipulin ang Demon Lord. Kaya't pinakiusapan niya si Cowgirl na lisanin ang lugar sa lalong madaling panahon, bagaman binalaan na kung hindi siya tatakas, maaaring ang kapalit na bayad ay sukdulang pagdurusa. Ngunit matatag pa rin na nanatili si Cowgirl, dahil ang pagkawala ng kanyang hayop ay hindi lamang nangangahulugang pagkawala ng kabuhayan, kundi pati na rin ang lugar na may koneksyon sa kanyang pagkabata at ng tahanang minsang pag-aari ni Goblin Slayer. Higit sa lahat, alam niyang hindi iwan ng kaibigan ang lupang ito at hindi niya maikakaila ang kanyang panig sa ganitong panahon. Ang determinasyon ng dalaga ay nagdulot kay Goblin Slayer ng kawalan ng pagpipilian, pinipilit siyang kumilos hanggang sa dulo. Naalala niya ang turo ng kanyang foster sister na huwag ipaiyak ang kababaihan. Lumitaw din sa kanyang isip ang imahe ng kalagitnaang edad na lalaki na minsang nagturo sa kanya kung paano hawakan ang sandata, paalala na ang mga responsibilidad ay kailangang pasanin ng walang pag-aalinlangan. Diretso siyang pumunta sa guild kung saan nagtitipon ang mga adventurer matapos ang kanilang pang-araw-araw na misyon. Nakatayo sa harap ng mga silver rank na mandirigma, inanunsyo ni Goblin Slayer ang isang malaking, hindi pa nagaganap na pag-atake ng isang goblin horde na pinamumunuan ng isang goblin lord. Sa simula, nanatiling kampante ang ilan, iniisip na ang babalang iyon ay labis lamang na pahayag mula sa isang taong obsesyonado sa isang mababang uri ng halimaw.
Ngunit mabilis na nawala ang bahagyang ngiti nang marinig nila ang bilang, daan-daang goblin, at lalo na't ang pinuno ay may pambihirang talino sa labanan na siyang nagdulot ng pagkawasak ng maraming nayon. Bagaman yumuko siya at nagmakaawa, hindi nito nabago ang kanilang pasya, sapagkat ang posibilidad ng kabiguan ay napakataas, at ang panganib ng pagpapalitan ng buhay ay napakalaki. Tumindig ang mandirigma na may sibat upang kontrahin ang isang pananaw. Pinaalalahanan niya ang lahat na ang likas ng mga adventurer ay huwag tumanggi sa anumang bagay hanggat ang kapalit ay karapat-dapat. Nang makita ang kanyang kasama na pinipigilan, muntik nang sumugod ang archer upang makipagtalo, ngunit pinigilan siya ng priest sa tamang oras, natatakot na baka lumala ang sitwasyon kung sasabog ang buong guild sa kabuluhan. Si Gilgon, na saksi sa lahat, agad na umalis upang makipagkita sa guildmaster. Ang nag-iisang makapagpasya sa gantimpala sa maikling panahon. Pagkatapos, inanunsyo ni Goblin Slayer ang kanyang kahandaan na ialay ang lahat ng mayroon siya, pera, sandata, oras, karanasan, pati na ang sariling buhay, kapalit ng tulong mula sa mga adventurer ng guild. Sa simula, nanatiling matatag ang guildmaster kahit nagpakita ng sitwasyon. Kung ang gusto niya ay kamatayan, maari ba itong ipatupad agad? Tahimik na tinanggihan ni Goblin Slayer iyon sapagkat ang kanyang kamatayan ay magdudulot lamang ng paghihirap sa ilang tao. Ang simpleng pahayag na iyon ay sapat na upang maantig ang matapang na lalaki sa kanyang harapan. Pumayag ang guildmaster na mag-alok ng isang gintong barya para sa bawat ulo ng goblin sa espesyal na kaganapang ito na lumilikha ng kondisyon upang mahikayat ang mga adventurer na makilahok. Ang mandirigmang may greatsword na minsang nailigtas ni Goblin Slayer kasama ang buong nayon mula sa isang nakaraang sakuna, bagaman nagsabing sasali para sa pera, hindi maitago ang taos pusong pasasalamat. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, naging tensyonado ang kapaligiran sa paligid ng bukid, parang tunog ng bowstring, handa ang lahat ng adventurer, nakaayos sa maraming patong ng depensa upang pigilan ang paparating na pag-atake ng goblin horde. Sa dilim sa harapang linya, ang magagaan na yapak ng mga scout na goblin ay agad na naghatid ng impormasyon tungkol sa depensang linya sa leader, ang Goblin King. Pagkatanggap ng ulat, iniutos niya sa buong hukbo na ihanda ang lahat upang wasakin ang anumang hadlang sa kanilang daraanan, na may unang layunin na gawing kuta ang payapang lupain na ito para sa isang malawakang kampanya, upang maipalaganap ang kanilang impluensya sa buong rehiyon. Samantala, tahimik na nakaupo si Cowgirl, ang kaibigang pagkabata ni Goblin Slayer, sa isang sulok ng bodega, patuloy na nag-aalala sa nalalapit na labanan. Biglang nagmula sa labas ang mga tunog na nagpalatandaan na nagsimula na ang pag-atake. Hindi lamang dumagsa ang mga goblin, kundi gumamit din ng karumal-dumal na taktika, dinadala ang mga bihag na kababaihan bilang buhay na kalasad, isinabit sa mga kahoy na tabla upang guluhin ang katapangan ng mga depensa. Ngunit mabilis na na-neutralize ang estratehiyang iyon nang magkaisa ang dwarf at babaeng mage upang magtulungan sa isang sleep spell, dahilan upang bumagsak ang mga halimaw na ginagamit ang mga tao bilang kalasad. Pagkatunog ng senyales, agad na tumakbo palabas ang mga NPC na nagtatago sa paligid, pinalaya ang lahat ng mga biktima. Sinusuportahan naman ng pangkat ng archer na nagtatago sa bubong ang puwersang pang-rescue upang ligtas na makabalik. Nang maligtas na ang lahat ng buhay na kalasad, agad na kumilos ang puwersang pangkontra mula sa mga palumpong. Sila ay mga veterano, bawat hampas ay may ganap na katumpakan. Marami sa kalaban ang napatay bago pa man makaresponde. Ilan ang nagtangkang magtira ng palihim kay Isabel, ngunit lahat ay napigilan ng mage gamit ang isang spell na bumaluktot sa linya ng pag-atake. Lalong tumindi ang tensyon nang iniutos sa kabalyerong goblin na umatake mula sa kaliwang flank. Sa kabutihang palad, 2 batang rookie ang naghihintay sa ambush point mula pa noong hapon at agad na naipadala ang impormasyon sa pangunahing kampo. Agad na umatras ang lahat ng NPC sa mga depensang posisyon at nagtatag ng pormasyon alinsunod sa koordinasyon ng mga mataas na ranggong mandirigma. Pagdating ng kalaban sa saklaw, maraming matutulis na hadlang nagawa sa kahoy ang itinayo, tumusok sa tiyan ng mga lobo, dahilan upang mahulog ang mga kabalyerong goblin sa kanilang mga kabayo. Sa paglaganap ng kaguluhan, agad na umatake ang puwersang nasa likuran upang puksain ang natitirang kalaban. Ang unang tagumpay ay bunga ng tamang prediksyon ni Goblin Slayer sa halos lahat ng taktika ng goblin. Mula sa paggamit ng mga buhay na kalasag hanggang sa mga scout group na may magic teams, salamat sa masusing paghahanda, mula sa matutulis na kahoy hanggang sa malinaw na paghahati ng gawain, matibay na nakatiis ang buong depensang linya sa malupit na alon ng pag-atake. Kahit ang paladin, na dating nagduda sa kakayahan ni Goblin Slayer, ay kinailangang kilalanin ang taktikal na husay at malawak na karanasan ng pinuno ng kampanyang ito. Ngunit hindi lahat ay maayos na nagkoordinado. Sa kagubatan, 2 sakim na NPC ang lihim na humiwalay sa grupo upang makamit ang mas mataas na gantimpala sa pamamagitan ng pag-hunt ng mag-isa. Ang walang isip na aksyon na iyon ang nagdulot sa kanila ng kapahamakan nang makaharap nila ang isang labis na mapanganib na nilalang, isang goblin champion. Agad silang napatay.
Ang kanilang mga katawan ay itinapon ng halimaw patungo sa pangunahing kampo, layuning lumikha ng epekto sa isipan ng mga natitirang mandirigma. Gayunpaman, ang takot ay nakaapekto lamang sa ilang hindi pa sanay na NPC. Karamihan sa mga silver rank na puwersa, kasama ang iba pang veteranong mandirigma, ay tinuring ito bilang formal na deklarasyon ng digmaan na lalong nagpaliyab sa kanilang espiritu. Sa harap ng dalawang Goblin Champion at isang malaking pangkat ng Hobgoblin, pinanatili nila ang kanilang pormasyon, handang tanggapin ang hamon. Ang atmosfera sa labanan ay lumipat sa mas matinding yugto kaysa dati. Ang babaeng mage ay kalmadong umiinom ng tubig sa gitna ng magulong labanan, ipinapakita ang ganap na tiwala ng pangunahing grupo. Ang mga bagong NPC na nalilito ay nagtataka kung ano ang ginagawa ni Goblin Slayer, ang tagapagpasimula ng labanan, sa gitna ng kaguluhang iyon. Hindi nila kailangang maghintay ng matagal para sa sagot, dahil siya ay tahimik na sumusugod sa gitna ng labanan, tahimik na hinahabol ang pinakamataas na target, ang Goblin King. Sa isang liblib na sulok ng kagubatan, malinaw na naramdaman ng leader ng Green Goblin Horde ang napakalakas na kapangyarihan ng kalaban. Alam nitong malapit na ang pagkatalo, ito'y tumakas sa matinding takot, umaasang mapanatili ang buhay upang maghiganti sa hinaharap. Ngunit ang pag-asa na iyon ay tumagal lamang ng ilang sandali. Ang isa na sumira sa di mabilang na pamilya, sinunog ang maraming tahanan sa kadiliman, ay sa wakas ay hinarap ang pinakamakapangyarihang mangangaso para sa kanyang lahi, si Goblin Slayer. Hindi sila nagkalayo sa isa't isa, ang tensyong mga mata ay nakapako sa kalaban, bawat segundo ay tila humahaba sa bigat ng naipong galit. Nang humupa ang humuhuni na hangin sa damuhan, agad na sumugod ang Goblin King, sinisimulan ang labanan ng kamatayan sa isang malakas na hampas na puno ng layuning pumatay. Ngunit ang kalasag sa kamay ni Goblin Slayer ay maagap na na-neutralize ang suntok, pinoprotektahan siya mula sa nakamamatay na palo. Sa isang iglap, habang patuloy ang paglusob ng kalaban, mabilis na yumuko si Goblin Slayer, kumuha ng isang dakot ng lupa, at itinapon ito direkta sa mukha ng halimaw. Sa pag-abuso sa panandaliang pagkawala ng paningin nito, siya ay umiikot at naghatid ng nakamamatay na hampas sa ulo ng kalaban. Nahulog ang korona sa lupa, nagrurong, ngunit nagawa pa rin ng hari na maglunsad ng makapangyarihang kontra-atake na nagpapalipad sa kanya ng malayo. Kahit na naitaboy, ang mandirigmang iyon ay muling tumayo ng walang pag-aatubili. Muling itinutok ng dulo ng kanyang espada ang kanyang pinakamalupit na kaaway. Sa kabilang panig, nag-uusap ng magaan ang archer at shaman. Hindi pa rin humihinto ang kanilang pagkakilabot sa alaala ng daan-daang goblin na sabay-sabay lumusob sa bayan. Lahat ay nagpatunay na kung wala ang malalim na kaalaman at maingat na paghahanda ni Goblin Slayer, tiyak na nalunod ang lugar na ito sa kapahamakan. Ngunit hindi pa tapos ang pag-atake. Sa unahang linya, dalawang Goblin Champion ang patuloy na nakikipaglaban sa presyon ng mga silver rank na adventurer. Sinimulan ng dalawa, ang mandirigmang may Great Sword at ang babaeng Holy Knight, ang kanilang taktika sa pamamagitan ng paggulo sa isa sa dalawang halimaw, nagbigay daan para sa natitirang kasama na ibigay ang pangwakas na hampas. Bagaman tuso ang champion, naglagay ng maliit na goblin upang mag-ambush mula sa likuran, mabilis na na-neutralize iyon ng mabilis na pag-isip ng babaeng knight. Pinutol niya ang kamay ng halimaw, at pagkatapos ay hinati ng kanyang kasama ang katawan nito gamit ang malaking greatsword. Dahil sa nareskuyong tama ang oras sa nakaraang laban, inihandog ng batang mandirigma ang ulo ng halimaw sa kanyang kasama bilang tahimik na pasasalamat. Hindi kalayuan, mag-isa pa rin ang pari sa pakikipaglaban sa natitirang Goblin Champion. Bagaman tila nahihirapan dahil napakabilis ng kalaban, nanatili siyang lubos na kalmado. Nang ihagis ng halimaw ang kadena at tinamaan ng hangin, hindi na siya umatras gaya ng dati kundi sa halip ay nagmadali, diretsyo na tumakbo sa kahabaan ng lubid at tusok sa liig ng kalaban, tapos nang malinis nang hindi kailangan ng tulong. Sa kasalukuyang larangan ng labanan, tanging ang Goblin King na lang ang buhay. Bagaman mabigat ang sugat, patuloy itong nagpapakita ng nakakatakot na lakas sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtulak kay Goblin Slayer. Napatumba siya, hindi na makapagtanggol ng epektibo gaya ng dati. Sa loob ng kwarto sa bukid, tinanong ng kanyang kaibigan noong kabataan ang kanyang tiyo kung mayroon pa rin siyang anumang pagkiling laban kay Goblin Slayer, dahil ang ginawa ng mandirigma ay lampas sa lahat ng inaasahan. Samantala, sa lugar ng laban sa kabubatan, naging delikado ang sitwasyon. Bagaman sinubukan ni Goblin Slayer na itusok ang kanyang espada sa tiyan ng halimaw, hindi na sapat ang kanyang lakas upang tapusin ito. Bago siya madurog sa galit ng kalaban, biglang lumitaw ang isang magic wall sa harap niya. Mula sa kagubatan, lumitaw ang priestess, nagtatag ng pangalawang barrier, na nagkompress ng mahigpit sa katawan ng Goblin King. Ang fragment ng espada na nakabaon na sa tiyan nito ay lumusot pa ng mas malalim. Gayunpaman, nagbago ang halimaw, umiiyak at nakiusap ng desperado, ipinapakita ang likas na duwag na kalikasan ng mga goblin na nagpapanggap na mahina upang itago ang kanilang mabagsik na katangian. Pagkatapos ay biglang sumugod kapag napabayaang magbantay ang kalaban.
Ngunit hindi nalinlang ang Priestess ng tusong iyon, at sa napakahalagang sandali, umupo si Goblin Slayer, iniipon ang lahat ng kanyang lakas sa isang huling tusok, tinatapos ang maruming buhay ng pinuno ng Horde. Pagkatapos ng labang iyon na nakamamatay, bumagsak siya sa kandungan ng Priestess. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sinunod ng batang babae ang orihinal na plano ni Goblin Slayer. Sa halip na gamitin ang 3 shield incantation para patayin ang Goblin King gaya ng iniutos niya, iniwan niya ang huling spell para pagalingin ang kanyang malapit na kasama. Ipinakita ng kilos na iyon ang matibay na pagtitiwala nila sa isa't isa. Pagkatapos nito, nagtulungan silang makabalik sa lugar kung saan nagpapahinga ang iba pang mga adventurer. Sinalubong ng kagalakan dahil nakaligtas ang dedikadong komandante sa nakakatakot na labanan. Pagkatapos ng matinding laban, agad na hinanap ni Goblin Slayer ang kanyang pinakamalapit na kaibigan upang ipaalam na siya'y ligtas pa rin at natupad din niya ang pangako na protektahan ang tahanang ito, isang lugar na puno ng alaala ng kanilang kabataan. Samantala, ang grupo ng bayani, isa sa pinakamalakas na adventurer ng panahon, ay naglalakad ng walang inaalala sa mga kalye, papasok sa isang pista, nagtatawanan ng walang pag-aalinlangan. Tila hindi naranasan ng mundo ang maraming magulong sandali, kahit na alam nilang mabuti ang kalupitan at agresibong likas ng mga goblin. Dahil sanay silang harapin ang mas malalakas na nilalang tulad ng malalaking halimaw o masasamang dragon, minura ng mga kasamahan niya ang banta na ito. Gayunpaman, bahagyang nakaramdam pa rin ng kapanatagan ang bayani sa kaalaman na ang lupain na ito ay may isang adventurer na kilala bilang sumpa ng mga goblin, isang taong tahimik na palaging nagpoprotekta sa mahihina mula sa mga kuko ng masasamang imp. Kung wala ang taong iyon, marahil ang mga mapayapang nayon sa hangganan ay ngayoy magiging pugad ng mga nilalang nayon. Sa punong himpilan ng Adventurers Guild, ang dating malungkot na kapaligiran ay agad na napalitan ng masiglang tawanan at pag-uusap habang nagtitipon ang mga mandirigma. Itinaas ang mga baso upang gunitain ang mga kasamahan na nasawi sa kamakailang laban. Pagkatapos nito, hindi sila nag-atubiling ipagdiwang ang kanilang pagbalik ng buhay at ang malaking kabayaran sa pagpatay sa Goblin Horde. Sa kanilang gitna, ang babaeng Holy Knight ay may bahagyang hinanakit. Kahit na napatay niya ang isang higanteng Goblin Champion, isa lamang gintong barya ang natanggap niya. Kahit ang Goblin Lord, ang utak sa likod ng malaking raid, ay parehong binayaran lamang. Gayunpaman, ibinigay ni Goblin Slayer ang gantimpala sa Priestess, sapagkat naniniwala siya ang karapat-dapat sa karangalan sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi niya maisa sa katuparan ang plano nang wala ang katatagan at tapang ng kasama niyang iyon. Sa payapang eksena, ang maliit na babae ay nakasandal sa kanyang balikat at nakatulog ng mahimbing bilang tahimik na pasasalamat. Pagkatapos nito, nakipag-usap si Goblin Slayer sa kanyang kaibigang kabataan na palaging sumusunod sa kanyang bawat galaw, at mula sa pag-uusap na yon malinaw niyang naunawaan na hindi na siya dapat manatiling nag-isa. Kung dati tanging goblin lamang ang kanyang nakikita bilang target na dapat patayin, ngayon ay nagsimulang makita niya ang kanyang sarili bilang bahagi ng komunidad ng mga adventurer. Isang lugar kung saan handang lumaban ang mga tao, hindi para sa karangalan lamang kundi para sa isa't isa. Habang pinagmamasdan ang kanyang mga kasamahan na masiglang nagtatawanan sa ilalim ng bubong ng guild hall, naunawaan niya na ang pagiging tunay na adventurer ay hindi lang tungkol sa pangangaso ng mga halimaw kundi tungkol sa pagtitiwala sa iba at pakikipaglaban para sa isang bagay na higit pa sa sarili. Samantala, nagising din ang Priestess at nakaramdam ng hiya dahil nakatulog siya ng hindi namamalayan. Nang lumisan din si Cowgirl, nagkaroon ang dalawa ng kaunting pribadong oras. Kahit na natanggap niya ang isang gintong barya, nag-atubili pa rin siyang panatilihin ito. Ngunit hindi ito alintana ni Goblin Slayer. Para sa kanya, ang makita ang lahat na ligtas at malaman na ang Priestess ay nasa kanyang tabi pa rin ang pinakamahalagang bagay. Maingat na tinanong ng Priestess kung bakit palagi niyang ayaw humingi ng tulong sa iba. Ang madidilim na alaala ng wasak na nayon at ang iniwanang nakaraan ang palaging nagpaniniwala sa kanya na walang sinuman ang darating upang iligtas siya, lalo na sa mga kagyat na sitwasyon. Ngunit ang taos-pusong pagpapatibay niya ang nagpanimulang mag-alinlangan sa loob ng Goblin Slayer. Kung minsang haharapin niya ang panganib, tiyak na darating siya, hindi lang siya, kundi lahat ng nakasama niya sa mga laban. Bilang tugon sa pangakong iyon, ipinahayag niya ang hangaring makita ang tunay niyang mukha sa likod ng pamilyar na iron helmet. Bagaman hindi siya masyadong nagpakita ng reaksyon, ang matagal ng kaibigan niyang grupo, ang Shaman, High Elf Archer, at Priest ay parehong natuwa. Sino ba naman ang hindi magiging mausisa sa tunay na anyo ng isang taong matagal nang nagtatago sa likod ng helmet ng baluti? Sa wakas, sa naka-armored na puso ng tahimik na mga ngaso ng goblin, tila may kumislap na sinag ng pananampalataya na darating ang panahon sa pinakamadilim na sandali na hindi na siya magiging nag-iisa.